Magagandang mga ate. Gwapong lalaki. Kaming dalawang ate ay medyo naiinip ngayon. Gusto mo bang makipaglaro sa amin? Anong laro ang gusto mong laruin? Isang dragon. Dalawang phoenix. Ang imbitasyon mula sa isang magandang babae. Paano ko tatanggihan? Puro ng 6. Isang VIP suite din. Tanggalin mo. May mga props din. Mukhang gusto nyo ang magaspang. Huwag kang matakot, gwapo. Magiging gentle ako. Ate, gagawin natin tulad ng dati. Ako ang sa itaas na bahagi. Ikaw ang sa ibabang bahagi. Wow, unang beses palang ginagawa na natin ito. Hindi ba ito masyadong wild? Maganda. Ano ang gagawin mo? Panginoong Dragon Fang. Ang iyong posisyon bilang nangungunang ahente sa mundo. Oras na para magbago, ha? Sino ka? Hongmei Twin Buds. Kayo ay mga tauhan ng Underworld Emperor. Ngayon mo lang yun nalaman? Sayang, nakatakas ka pagkatapos mong tambangan ang Dragon Fang noong nakaraan. Ngayon, kailangan lang naming patayin ka. At pagkatapos, sa mundong ito, walang makakapigil sa aking amo. Walang makakapigil sa aking amo. Tambangan ako habang wala ako. Ang Underworld Emperor. Sabi ko, wala siyang pinagkaiba sa daga. Naghahanap ka ng kamatayan. Bastardo, pakawalan mo kami. Sabi-sabi, ang Dragon Fang Lord ay mahilig sa babae. Kaya bakit ka nakaalerto? Mahilig sa babae. Sadyang nagpakita ako ng kahinaan para mahuli ang mga may masamang balak na mangakit. Ikaw, Sa totoo lang, may isa pa akong hindi pa nasasabi sa iyo. ang token ng aking amo. Hindi mo pa alam, di ba? Ang Underworld Emperor kagabi ay pinatay ko na. Anong sinabi mo? Totoo ba ito? Lord Dragon Fang, kung kailangan mong pumatay, patayin mo ako. Pakiusap, patawarin mo ang aking kapatid. Huwag, patayin mo na lang ako. Lord Dragon Fang, kung gusto mong pumatay, patayin mo ako. Pakiusap, patawarin mo ang kapatid ko. Hindi, ako na lang patayin mo. Talaga bang pababayaan mo kaming umalis? Patay na ang emperador ng ilalim ng lupa. Hindi ka na pwedeng gumawa ng problema. Ako, si Lord Dragon Fang. Tumutupad sa aking salita. Pagbati, Master. Master. Anong ibig sabihin nito? Ang Hongmei Twin Buds ay naglilingkod lamang sa pinakamalakas. Pinatay mo ang emperador ng ilalim ng lupa, kaya natural na ikaw na ang aming master. Ito ay mga ari-arian na nagkakahalaga ng 100 bilyong dolyar. Mangyaring, tanggapin mo, Master. Sa tingin mo kailangan ko itong maliit na pera? Itago mo na lang para sa sarili mo. Master, Tama na. Medyo pagod ako. Mauna na kayong dalawa. gaya ng utos mo, Master. Master Chu, ito ay isang malakas na gamot galing sa India. Tiyak na masasakop mo si Luo Xinyan ngayong gabi. Ito, ngayong gabi. Wala namang magiging problema, di ba? Huwag kang mag-alala. Nilagay ko na ang pulbos ng pagkalito sa kanyang sachet. Kapag nakababa na siya ng kotse, epektado agad. Room 9. Narito ang aking kwarto. Sino ka? Naputol. Isang lalaki. Sapat na para magamit. Tulong. Gago, sino ka? Lumabas ka sa kwarto ko. O, tatawag ako ng pulis. Kagabi, ikaw ang nagtulak sa akin sa kama. Ano? Ayaw mong managot. Manyak ka. Pinipilipit mo pa ang mga bagay-bagay. Sigurado ka bang ito ay Crown 6, kwarto mo? Kuwarto 6? Hindi ba ang opisina ko ay kuwarto 9? Kagabi, habang hinuhubad mo ang iyong damit, inihagis mo ang sarili mo sa akin sa kama. Dinroga ako. Chura. Siya siguro ito. Narito ang 1 milyon. Huwag mong sabihin, kahit kanino, ang nangyari kagabi. Unang beses ko. Pwede bang dagdagan mo ng konti? Lumabas ka dito ngayon. Nakakasawa. Nakakalimutan mo pagkatapos mong isuot ang panty mo. So isa ka lang walang kwentang security guard. Mula ngayon, babae ka na.
Halika, sabihin mo. Asawang security guard. Alias, isang walang kwentang security guard lang. Mukha siyang medyo gwapo. Presidente Luo, may inilagay si Churan sa iyong sachet. Siya iyon. Samahan mo ako sa security room para tingnan ang footage. Alam mo, ang mga halinghing ni Luo Xinyan ay talagang bastos. Ibigay mo ang footage kahapon. Hindi ko alam, Presidente Luo, kung anong footage ang sinasabi mo. Tigilan mo ang pagpapanggap. Yung pinapanood mo lang. Presidente Luo, pasensya na. Binili na ni Young Master Cho ang footage na yon. Halatang sinisira niya ang ebidensya. Ibigay mo na. O tatawag agad ako ng pulis. Sasabihin ko sa iyo, ino-recruit ako ni Young Master Chu para maging head of security ng pamilya niya. Ikaw, Luo Xinyan, anong karapatan mong utusan ako ngayon? 2 traidor kayo. Tatawag ako ng pulis para arestuhin kayo. Arestuhin ako? Alam mo ba, ipapalabas ko itong clip sa buong bansa ngayon din. At papangalanan ko itong sexy presidente halinghing online. Lakas ng loob mo. Alam mo ba kung paano humalinghing si Presidente Luo sa video? Ganito. Ha ha ha. Alam mo ba kung paano sumigaw si President Luo sa video na iyon? Wow! Walang hiya. President Luo, makikipag-ugnay ako agad sa legal. Ay demanda namin sila hanggang sa malugi. Sige, idemanda mo. Ipapadala ko ang clip na ito sa buong bansa ngayon din. Makinig ang buong bansa sa sigaw ni President Luo. Sandali. Churan, ikaw pala? Pinakialaman mo ang aking sachet? And? Master Chu, ang iyong husay. Talagang kahanga-hanga at matibay. Kahit ang number ng bahay ay natanggal. Juer Duo. Ako ba yung boses kagabi? Hindi ikaw. Sino kung gayon? Kailangan mo pa bang banggitin iyon, Xinyan? May hindi pagkakaintindihan sa atin. Hayaan mo akong maghanap ng lugar para magpaliwanag ng maayos. Walang hindi pagkakaintindihan. Hintayin mo na lang ang summons ng korte. Masyado akong naging mabait sa'yo. Kung hindi ako makatulog, gagawin kong malugi ang pamilya. Luo dalhin siya. Umalis ka. Bitawan. Umalis. Bitawan. Umalis. Bitawan si President Luo ngayon. Ako si Chura ng Chu Corporation. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na makialam. Ang mga ganyang tao ay kailangang turuan ng leksyon. Umalis ka na. Bitawan mo. President Luo, President Luo. Anong nangyari? Bilisan mo, kanidnap ang ating President Luo. Churan, walang hiya ka. Hindi ba ikaw ang number 1 female CEO? Ipapanood ko sa buong lungsod na ito kung paano ka gagahasain. Gagawin kitang, tulad ng lungsod na ito, sumuko sa akin. Walang hiya. Bitawan mo ako. Hayop ka. Ikaw pala, isang mabahong security guard ang sumira ng libangan ko? Si Luo Xinyan ang babae ko. Narinig mo ba? Luo Xinyan, akala mo mapoprotektahan ka ng asong bantay na iyan? Kahit ang Diyos ng langit ang dumating ngayon, gagahasain pa rin kita. Sabi ko sa'yo, si Luo Xinyan ang fiancé ko. Buwisit ka. Tigilan mo ang pagpapanggap na hero na nagliligtas ng babae. Ano? Hindi ka naniniwala sa akin. Kaya kahapon ikaw pala, ang gumulo sa babae ko. Ha? Nagsisikap kang nakawin ang manok pero nawawalan ka ng fine. Luo Xinyan, kahit second hand ka, gagawin kitang akin. Sinasabi ko sa'yo, ako ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Chu. Pakisuyuan mo ako, patay ka. Isang parasito lang sa magulang mo. Mayaman lang ang tatay ko, iyon lang. Ang buhay na pinapangarap ninyong mga mahihirap na nakaluhod, ipinanganak ako roon. Iyan ang tadhana. Naiintindihan mo ba? Sinusuntok ko lang ang mga nagpapakalakas. Bubugbugin ko ang nagpapanggap. Akala mo ba hindi ako naghanda? Malapit nang dumating ang Qinggang. Sisiguraduhin kong mamamatay kang parang aso. Lin Feng, tara na. Puro walang awa ang Qinggang. Huwag kang mahulog sa kanilang kamay. Isang maliit na gang tulad ng Qing. Wala akong pakialam. Sinong basura ang naglakas loob na insultuhin ang Qinggang? Parang daw. Yung gago doon. Ikaw yung sumuntok? Oo, ano ngayon? Isang munting security guard at matapang ka pa rin. Pare, turuan natin ng leksyon ang bantay na ito. Lin Feng, lumuhod ka at dilaan mo ang sapatos ko.
at patatawarin ko ang iyong kaawa-awang puwet. Lumuhod ka na ngayon. Isang maliit na pinuno ng sangay. Bakit ka nagmamatapang, security guard? Ngayon, ipapalipad kita sa hangin. Walang kwentang tao. Mga pare, itapon natin siya. See? Gusto kong makita kung sino ang maglakas loob. Ang iyong alagad ay nahuli sa pagsagip sa iyo. Patawarin mo ako, Panginoon. Walang problema. Ayoko lang dumihan ang aking mga kamay. Nahuli ako sa pagligtas sa iyo. Patawarin mo ako, Panginoon. Walang problema. Ayoko lang madumihan ang mga kamay ko. So ito yung 3 katulong na natagpuan mo? Mga pare, masarap ang araw na ito. Humingi ka ng tawad kay Ginoong Lin ngayon din. Ang kapal ng mukha mo. Hindi rin masama ang katawan. Hoy, mga babae, saan gang kayo galing? Kahit sabihin ko sa'yo, hindi mo sila kilala, huwag mong ipahiya ang sarili mo. Hoy, nakababatang kapatid, dito sa lugar na ito, kilala ng lahat ang Qinggang. Kung paglilingkuran mo ako ng mabuti ngayon, mabubuhay ka ng maginhawa. Lumulutang sa pera, ha? Isang kapalaran lang. Bukod sa aking Panginoon, para sa iba na magsimula, kailangan ng hindi bababa sa $100 milyong dolyar. Ang galing mong magyabang. Nagtataka ako kung kasing galing ka rin sa ibang bagay tulad ng pagyayabang mo. Kuya, ang 2 babae na ito ay kambal. Ngayon dito mismo sa platapormang ito, magpakasaya tayo kasama sila. Dahil mahilig silang mag-cosplay, kantutin natin sila hanggang tawagin tayong Panginoon. Pagkatapos natin, magpalit tayo. Hindi pa ako nagkaroon ng ganito kasabik party. Bibigyan kita ng 5 segundo para wala ni isa sa kanila ang nakatayo. Ayon sa iyong utos. Mga pare, ibigay ang lahat. Mga pare, ibigay ang lahat. Gusto mo bang makipag-away sa akin? Bakit titigil ngayon? Mali, ako. Ikaw, sino ka? Dragon Fang Token. Chen Xiaodao, ang pinuno ng Qinggang ng Haishi, natanggap ang Dragon Fang Token. Matalas ang mata mo. Bulag ako. Maawa ka naman, Mr. Lin. Xiaodao! Xiaodao! Tumawag ng backup! Tawagin lahat mula sa Qinggang. Hindi ako naniniwala na hindi natin matatalo ang mga ito. Kung gusto mong mamatay, huwag mo akong isama. Peke ito, sigurado. Umalis ka dito. Ikaw na walang ingat na tanga. Churan, 1 minuto ang nakalipas. Hindi ba gusto mong dilaan ko ang sapatos mo? Ngayon hindi ka na makatayo. Wala ka kundi isang talunan na umaasa sa mga babae. Babawiin ko ang lugar na ito ngayon. Palilaan niya ang sapatos ko. Hanggang sa kumintab ito parang salamin. Ikaw? Oo, gaya ng utos mo. Sige. Dilaan. 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 Lin Feng! Kung hindi ko ito ipaghiganti, hindi ako lalaki. Lin Feng, salamat sa ngayon. Bakit ka pa magalang sa asawa mo? Anong kalokohan? Nagsama na tayo. Aminado ka na. Kinailangan lang? Hindi yon binibilang? Wow, babe. Sinira mo ang puso ko. Hindi ka naniniwala sa akin. Damhin mo. Kita mo? Luo Xinyan. Ang aming pamilya ay matagal nang nagpasya ang kasal mo kay Master Chu. Kung guluhin mo ito, magiging trader ka sa Luo Group. Lola. Ngayon mas mabuting huwag mong galitin ang tigress na ito. Tumigil ka diyan? Hahaha. Magpakasal tayo. Ano? Bibigyan kita ng $1 milyon. Tulungan mo akong mapanatili ang aking posisyon bilang CEO. Pagkatapos, hindi na tayo magkikita. May nag-alok sa akin ng 100 bilyon at hindi man lang ako kumurap. Ang iyong 1 milyon ay nagpapahirap sa akin. Isa ka lang security guard. Karamihan 3,000 sa isang buwan. At sa tingin mo ay masyadong maliit yan? May isa akong kondisyon. Kung pumayag ka, sasabihin kong oo. Anong kondisyon? Halikan mo ako. Ikaw. Sige. Tinataka ng halik. Mula ngayon, ikaw na ang babae ko. Presidente, masama po. Anong nangyari? Ang partnership natin sa pamilyang Chu ay nasuspinde. Naputol ang pondo, nagwelga ang mga manggagawa, at pinalibutan nila ang gusali ng opisina natin. Si Churan na iyan. Naghihiganti siya. Luo Xinyan, ngayon maghugas ka ng katawan at pumunta sa bahay ng Chu at papatawarin kita sa pagkakataong ito. Kung hindi,
mapupunta ka sa kalye. Churan, hayop ka. Ano ang gagawin natin ngayon? Siguro dapat nating ipagpaliban ang sahod ng mga manggagawa. Sandali. Hindi. Ang sahod ng mga manggagawa. Hindi pwedeng maantala kahit isang sentimo. Ngayon, kunin mo lahat ng pera ng kumpanya. At ilabas. Pupunta ako para bayaran ang mga manggagawa. Ano? Gawin mo ang sabi ni Lin Feng. Oo. 30 milyong dolyar. Kulang pa tayo ng 30 milyon. Tagapamahala, Chen. May kailangan ka ba? Presidente Luo, alam ko na ang ating Luo Group ay nasa problemado ngayon. Kinausap ko ang kaibigan ko sa bangko. Sabi niya, pwede niya tayong pautangin ng 30 milyon. Pautang? Pero ang credit line ng grupo natin ay lubos ng nagamit. Oh, may paraan ako. Pero, kailangan mong magbayad. Anong bayad? Wala naman. Samahan mo lang ako at ang kaibigan kong taga-bangko para sa threesome. Anong sinabi mo? Ngayon ang Luo Group nasa bingit na ng bangin. Ang 30 milyong ito lamang ang makapagbabalik sa grupo. Huwag mong sabihin na hindi pa nakikita ni Miss Luo ng malinaw. Oras na para tikman ang lasa ng isang babaeng presidente. Bitawan mo ako! Bitawan! Sumuko ka na sa akin. Bitawan mo. Wala kang kwentang basura. Hindi mo ba nakikita na nag-uusap kami ni Miss Luo? Umalis ka dito. Lin Feng, buti nandito ka. Ikaw pala si Lin Feng. Narinig ko na si President Luo ay may iniingatan na gigulo. Kaya, tagabantay ka lang. Ikaw ang asong sumasabit sa Luo Group. Ano? Kinakagat mo ang kamay na nagpapakain sa iyo. Bastardo ka? Nagmamatapang ka pa sa akin? Sisibakin kita ngayon din. Ako ang CEO ng Luo Group. Umalis ka na rito ngayon. Huwag kang ganyan. Walang utang na loob. Kung wala ang 30 milyon na ito, tignan mo kung ano ang gagawin mo. Hindi lang 30 milyon, kahit 300 bilyon, madali kong makukuha. Hihintayin ko na lang na malugi ang Luo Group. Kapag ipinagbibili mo ang sarili mo sa hinaharap, hindi na 3,000 dolyar. Hindi ko na ibibigay sa'yo kahit 300. Bitawan mo. Lumabas ka. Hintayin nyo lang. Ngayon, pati mga tauhan ko, naglalakas loob na magrebelde sa akin. Mukhang ang Luo Group ko ay talagang malapit ng maubusan. Sinabi ko na sa iyo, isa lang tawag ang layo. Bakit hindi ka naniniwala sa akin? Isa ka lang security guard. Gaano man kahirap ang trabaho mo, hindi ka kikita ng ganyan kalaki. Hayes, ang asawa mo ay isang nakatagong hiyas. Ang bagay nandyan lahat. Ang asawa mo ay isang nakatagong hiyas. Ang mga bagay ay nasa loob lahat. Tigilan mo ang pagsasalita ng kalokohan. Kailangan kong humanap ng paraan para mailabas ang Luo Group sa gulo. Itong Quansheng Hall ay may utang sa atin na 38 milyon, kaya ayos na yon. Talagang hindi. Tama lang na bayaran ang mga utang. Huwag mong isipin na ang kaibigan mo si Halian ay kayang takutin ang Qinggang dahil lang kaya niyang harapin ang Quansheng Hall. Ano ang background ng Quansheng Hall? Itong Quansheng Hall ay matagal nang nasa Haishi, isang lihim na Chamber of Commerce na kumikilos sa magkabilang panig ng batas. Walang nakakaalam kung sino ang Hall Master. Iyon na 30 milyon ay ang aming Luo Group's 5 taon na bayad sa proteksyon. Kaya talagang hindi ka makakapunta. Naiintindihan mo? Mukhang nag-aalala ang asawa ko sa akin. Sinasarili mo na naman ako. Ito ang punong tanggapan ng Quansheng Hall. Kuya Biao, ang ating brotherhood ay susunod sa iyong pamumuno mula ngayon. Matalino ka dahil sumali ka sa Quansheng Hall. Hahawakan mo ang Dragon Scepter. Ang ilalim ng lupa ng Haishi. Salamat Kuya Biao, narito ang iyong tsaa. Kuya Biao, uminom ka ng tsaa. Sino ang walang pakundangan? Galing ako sa Luo Group. Hindi mo ba nakikita na abala ako? Ilagay mo ang ambag mo doon. Umalis ka. Galing ako sa Luo Group para mangolekta. Taga Luo Group ako, dito para maningil ng utang. Bumalik ka at sabihin sa among si Luo ang bayad sa proteksyon para sa susunod na taon ay dodoblehin. Hindi masarap itong tsaa. Sino ka bang akala mo? Bakit mo ininom ang tsaa na inalok ko? Ang inyong Quansheng Hall ay may utang sa aming Luo Group 38 milyon.
Wala ba akong karapatang uminom ng tsa? Ikaw na walang hiya. Isang asong bantay masyadong mataas ang tingin sa sarili ha? Kahit na dumating si Luo Xinyan, siya ay magbubuhos lamang ng tsaa para sa akin. Hindi pa ako nakakita ng taong sobrang yabang habang may utang. Sa Haishi, ang Quansheng Hal ko ang hari. Sabihin mo sa among si Luo na pumunta rito ng personal at sumayaw ng pole dance para sa akin. Kung siya ay sasayaw ng maayos at igiling ito ng maayos, baka bibigyan ko siya ng kaunting bagay. Sa mundong ito, walang sino man ang makakapagbanta sa akin. Ikaw, Bibigyan kita ng 3 minuto para magbayad. bakit kayo nakatayo diyan? Kunin siya. Ngayon, kaya mo na bang magbayad? Maaari mo ba akong bayaran ngayon? Wala talaga akong pera. Kuya, lahat mula itaas hanggang ibaba pag-aari ng pinuno ng Quansheng Hall. Hindi kami naglalakas na hawakan, kahit isang sentimo. Sino ang pinuno mo? Wala talaga akong alam. Sa telepono lang kami nag-uusap. Hindi pa rin nagsasabi ng totoo, ha? Ang alam ko lang ay Hong ang apelyido ng pinuno namin. Dati siyang nagtatrabaho para sa hari ng ilalim ng lupa. Hoy, nakita mo ba si Lin Feng? Kailangan kong pag-usapan ng isang bagay sa kanya. Lin Feng. Pumunta si Lin Feng sa Quansheng Hall para maningil ng utang. Ano? Siya. Tinatanong lang niya sa akin ang address. Masama ito. Paano naman na-provoke ni Lin Feng ang malaking tao ng Quansheng Hall? President Luo, ang proposal ko kanina ay nananatili pa rin. Umaasa ako para sa kapakanan ng kumpanya. Seryosohin mo itong pag-isipan. Sa panaginip mo, Binabalaan kita. Ito na ang huling pagkakataon mo. umalis ka sa harapan ko. Alam kong pinadala mo ang punk na si Lin Feng para maningil ng utang. Pero hindi mo ba iniisip ang lakas ng Quansheng Hall? Magiging maayos si Lin Feng. Masasabi kong siguradong ang punk na si Lin Feng papasok na nakatayo at lalabas na nakadapa. Ang pagpunta doon ngayon ay hindi makakatulong. Baka lalo mo pang masaktan ang Quansheng Hall. President Luo, dahil sa kasalukuyang lakas ng kumpanya natin, talagang hindi natin kayang saktan ng iba. Hindi pwede. Kahit na magmakaawa ko, hindi ko hahayaang may mangyari kay Lin Feng. And Hindi ko alam kung ano ang nakikita mo sa punk na si Lin Feng. Ako, isang manager ng marketing department. Hindi ba mas magaling kaysa sa isang walang kwentang security guard? At mas magaling pa ang kakayahan ko sa kama kaysa sa trabaho. anong ginagawa mo? Kapag wala na ang punk na si Lin Feng, pumunta tayo sa hotel at mag-usap ng mabuti. Yung 30 million na utang, aayusin ko agad. Hindi ka natututo, di ba? Lin Feng, okay ka lang? Maayos ako at ang Quansheng Hall ay pumayag na bayaran ang utang. Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti. Ito. Talaga bang kontrata ito? Pero ang kontratang ito ay wala man lang selyo. Akala mo tanga ako. Ang kontratang ito wala man lang selyo. Sino ang niloloko mo? Totoo talaga. Pirmahan lang ang meron. Lin Feng, hindi mo ba ako pinagloloko? Huwag kang mag-alala, darating si Biaozi mismo para ibigay ang pera. Biaozi, pangalanan mo ng ganyan si Ginoong Biao ng Quansheng Hall? Para bang naghahanap ka ng gulo? Hinahanap mo ang kamatayan. Tinatawag ko siyang Biaozi bilang respeto. Kung tinawag ko siyang Ginoong Biao, maglalakas ba siyang sumagot? Magkunwari ka pa. Sa tingin ko bata, kunwari lang naglakad-lakad. At pagkatapos ay peke ang pirma ni Ginoong Biao. Para kang asong tumatawa sa kapwa. Hindi mo pa rin naiintindihan. Ang batang ito gusto lang magpakita sa iyo, isang bayaning nagligtas sa dalaga, para mailigaw ka sa kama. Ang mga lalaki, pare-pareho lang. Ang makipagtalik sa isang guwardiya, mas masahol pa kaysa sa akin. Para bang hinihingi mo ito? Masamang balita, Miss Luo. Papasok si Biao, kasama ang mga tauhan niya. Ano? Ano bang sinabi ko? Ilang beses ko nang nakilala si Ginoong Biao. Naniniwala ako bibigyan niya ako ng respeto. Basta. Umalis ka. Huwag kang walang utang na loob. Kung hindi ako makikialam ngayon, antayin mong mawasak ang Luo Corporation. Lin Feng, pinadugo mo talaga si Biao. Patay ka. Biao,
Ano bang ginawa ni Lin Feng para magalit ka? Ako na ang bahala. Pakiusap, huwag mong pahirapan si Lin Feng. Lin Feng, lumuhod ka at humingi ng tawad ngayon. Lumuhod. Ito. Biao. Pinapaluhod ko si Lin Feng sa iyo. Biao, ano ang utos mo? Ikaw magpapaluhod sino lumuhod? Mr. Lin, ito ang Quan Sheng Tang 38 milyon na utang sa Luos Group. Pakiusap, tanggapin mo. Tumayo ka. Dati akong naka-offend kay Mr. Lin. Ginaya ko ang mga sinaunang paraan upang humingi ng tawad ng may pagpapakumbaba. Nasaan ang sanga ng tinik? Oh. Ang sangang tinik. O President Luo, na may malaking utang sa iyo ito, ay munting handog mula sa Quan Sheng Tang kaunting interes para sa iyo. Pakiusap, tanggapin mo. Ipadala ang pera sa opisina ng pananalapi. Oh, si. Tara na. Kung gayon aalis na ako. Paalam. Tatakas ka ba? Manager Sen, kailangan nating ayusin ang account na ito ng maayos. Tagapamahala, Chen. Kailangan nating ayusin ang score na ito, di ba? Anong score ang sinasabi mo? Simula ngayon, masisibak ka sa iyong posisyon bilang pangkalahatang tagapamahala ng sales. Ha, alam mo ba? Na 70% ng mga kliyente ng departamento ng sales ay nasa aking mga kamay. Sa sandaling umalis ako, ang Luo Group ay agad na malulugi. MS, Luo. Kung sisibakin mo siya ngayon, walang makakapalit sa kanya. Gagawin ko. Bata, alam mo ba kung ano ang mga kliyente? Pinag-uusapan ko ang hindi ang pagiging utusan ng iba at tumatanggap ng ilang mumo na itinapon sa iyo. Pinag-uusapan ko ang pagsasara ng mga deal na nagkakahalaga ng 10-10 milyon sa ilang salita lamang. Nakakita ako na ang mga proyekto ng Luo Group ay bumababa kamakailan. Ito ay dahil sa mga parasito tulad mo. Mula sa mga proyekto ng Luo Group, palihim kang nagnakaw ng maraming pera, tama? Kalokohan, magsalita ka pa ng isa at idemanda kita agad. Ito ang ebidensya na pinakuha ko kay Biaozi. Tingnan mong mabuti ang iyong sarili. Master Lin, nagkamali ako. Pakiusap bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Iwanan mo ang lahat ng iyong mga kliyente, ipack mo ang iyong mga gamit, at umalis ka sa Luo Group. Pero Kung hindi, ibibigay ko ang ebidensyang ito sa investigation team. hindi. Pakiusap, mag-iimpake ako at aalis na ngayon. Pakiusap, maawa ka, Mr. Lin. Bangon, Ano? bangon. Ito ang kasunduan natin sa kasal. Tingnan at pirmahan mo. Mahal, pamilya na tayo ngayon. Kailangan ba talaga yan? Huwag mo akong tawaging asawa mo at huwag mo na akong abusuhin. Kung hindi, wala kang matatanggap kahit isang sentimo. Sige, mahal, pipirma ako. Sapat na ba ito ngayon? Tapos na sa wakas. Oras na para matulog. Anong ginagawa mo? Hindi mo ba sinabing matutulog tayo? Nandyan ang kwarto mo. Please, kuripot, natulog tayo dati ng magkasama. Ikaw. Mahal? Anong problema? Masakit ang tiyan. Buntis ka. Isang putok, tama. Tara, ulit. Mas mabuti na ba? Mas mabuti na. Marami na talagang nangyari kamakailan. Sumiklab ang ulcer ko sa tiyan. Ano ito? Sobrang epektibo. Aking sikretong formula. Ilang bansa ang nag-aagawan para dito. Ay, tumigil ka sa pagyayabang. Uy, MS, Luo. Lahat ng aming mga kliyente at supplier ng chip ay tumigil na sa pakikipagtulungan sa amin. paano ito nangyari? Hindi ba iniwan ni Manager Chen ang lahat ng mga file ng kliyente ng chip bago siya umalis? Ninakaw niya siguro ang contact information. Sige, pupunta na ako sa opisina. Uy, Mr. Liao, hindi ba tayo nagkasundo na magkita sa restaurant? Bakit mo ako iniwan? Kumusta? Ihanda ang sasakyan. Haharangin ko sila sa entrance ng kumpanya. Hindi ako naniniwala
na walang kahit isang supplier na makikipagkita sa akin. Huwag mong sayangin ang oras mo, Shinyan. Lahat ng mga channel ng supply ng chip ay nasa ilalim ng aking kontrol na ngayon. Ikaw pala ang nag-traitor sa Luo Group. Dahil wala kang awa, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Shinyan, sa ngayon ako lang ang makakapagligtas sa Luo Group mo. Kung mabait ka lang sa akin, pakakawalan na kita. Ngayon, ang nag-iisang makakapagligtas sa inyong Luo Group ay ako. Hanggat mabuti ang trato mo sa akin, pakakawalan kita. Sa panaginip mo, Iminumungkahi ko na magsalita ka ng maayos kay Panginoong Chu. Panginoong Chu ay ang hari ng chip sa Haishi. traitor ka. Isisi mo lahat kay Lin Feng na talunan. Pinilit niya ako. Hindi ka ba takot? Ang ebidensya ng iyong paglustay, ibibigay ko ba sa piskal? Ilang milyon lang naman, di ba? Binayaran ko na para sa kanya. Salamat, Panginoong Chu. Ito ang tinatawag na matalinong ibon pumipili ng puno. Hayop ka talaga. Gusto mo talagang maging aso? Ang maging aso ko, mas mabuti pa kaysa maging talunan na katulad mo. Tama? Tagapamahala, Chen? Siyempre. Af. Kita mo? Ito ang benepisyo ng pagsunod sa tamang Panginoon. Shinyan, hanggat pumayag kang pakasalan ako, ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng mga chip na nasa stock at bibigyan din kita ng pinakamagarbong kasal sa Haishi. Nasabi ko na, si Lin Feng ang asawa ko. Hoy, matigas pa rin ang ulo ha? Ngayon gagawin kitang isang Ice Queen CEO. Bastang sisiw, luhod, at dilaan ang aking mga paa. At magmakaawa na kunin kita. Presidente Luo, ang inyong Luo Group, nalutas na ba ang krisis pinansyal nito? Presidente Luo, sa press conference na ito, nagpapasya ka bang mag-resign bilang presidente? Hindi. Ang aming Luo Group ngayon ay kay Ginoong Lee ng Sanxing Electronics Trading Company pipirma ng kasunduan sa supply. Kami ng Sanxing ay may intensyon na makipagtulungan kay President Luo. At ngayon, gusto ko ring pasalamatan, lalo na si Mr. Lin Feng. Kung hindi dahil sa kanya, ang kooperasyon naming ni Ginoong Lee ay hindi sana naabot ng ganoon kabilis. Sino ba si Lin Feng? Ikaw dapat ang magpasalamat sa akin. Ano ang ginagawa mo dito? Hindi ka welcome dito. Mga miyembro ng press, ang Luo Group at Sanxing ay hindi kailanman pipirma ng kontrata. Makikipagtulungan kami sa Sanxing ngayon. At pipirma ng kontrata dito mismo para manahimik ka. Malamang hindi mo pa alam. Ginoong Lee ay inupahan ko para magpanggap sa iyo. Kung hindi ako pumayag, hindi siya pipirma. Bobo kang babae. Akala mo ba ay lalabagin ko ang ating young Master Chu para sa munting pera ng pamilya mo? Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang mga chips na gusto mo ay nasa akin lahat. Kung gusto mong mapanatili ang negosyo ng pamilya mong Luo, lumuhod ka at magmakaawa sa akin para patawarin kita. Gusto ko lang makita kapag lumuhod ka at nagmakaawa sa akin kung magmumukha ka pa ring isang Ice Queen. Sabi ko sa'yo, bakit ang kulit mo? Oy, sasaktan mo ba ako sa harap ng mga kamera? Nakita nyo yon? Natalo ang Luo Group sa kompetisyon. At ngayon, pinapakawalan nila ang kanilang mga aso sa mga tao. Ito ay malisyosong paninira at hindi patas na kompetisyon. Ang isa ay handang bumili. Ang isa ay handang magbenta. Anong hindi patas doon? Oy, tatanungin kita. Pinilit ba kita na ibenta sa akin ang mga materyales? Siyempre hindi, Mr. Chu. Patas ang presyo mo. Siyempre handa kaming ibenta sa'yo. Nakita mo? Kung gusto mo, pwede rin kitang bentahan ng mga materyales. Handa kang magbenta sa akin ng materyales? Magkano? Sabihin mo ang presyo. Paano ito? Tanggalin mo ang isang piraso ng damit. Bibigyan kita ng isang kahon ng chips. Ano sa tingin mo? Bitawan mo ako. O kaya'y ibabagsak kita ngayon. Marami akong chips. Mga mababang uri ng materyales tulad ng sayo, hindi kayang harangan ang lalamunan ng Luo Group. Lin Feng, sayang ka. Kung makakuha ka ng chips, luluhod ako at hihingi ng tawad sa'yo dito mismo. Churan, huwag kang masyadong mayabang. Naniniwala ako, hindi ako lolokohin ni Lin Feng. Kailan darating ang iyong chips? Huwag mong sayangin ang oras ko kasama si CEO Luo. Kailangan naming mag-bonding. Para tanggapin mo ang iyong pagkatalo ng may dignidad, ikaw ang magtakda ng oras. Para ipaamin sa iyo ang pagkatalo, ikaw ang pumili ng oras. Sige, takot ka na matalo ka ng sobra? Gumagawa ka na ba ng dahilan?
Ang talino mong aso. Ang daldal mo parang babae. Sabihin mo na lang ang oras. Ikaw. Sa Haishi, bukod sa iyo, may iba pa bang may chips? Talagang wala. Lahat ng chips sa Haishi ay sertipikado ng Chamber of Commerce. Maliban sa amin, walang ibang autorisado. Ano bang gustong sabihin ng basurang ito? Ginoong Chu, sa tingin ko nagbibiro lang siya. Ano? Hindi ka man lang makapagdesisyon sa maliit na bagay. Tatawag ka ba sa nanay mo? Ikaw? Hinihingi mo yan, kaya ibibigay ko sa'yo. Alas 5, bago mag alas 5. Kung hindi ko makita ang chips bago mag alas 5, matatalo ka. Wala pang kalahating oras yan. Imposible. Ang hinihingi mo. Siya ang nagsimula. Ano? Takot kang tumanggap? Sige, alas 5 na. Walang kahit isang minutong pagkabagal. Uy, si Lin Feng ito. Bago mag alas 5. Gusto kong makita lahat ng chips. Hoy, ako si Lin Feng. Bago mag alas 5, gusto kong makita lahat ng piraso. Oh, Nagpapanggap ka pa ha? Pa rin? Bago mag alas 5, gusto kong makita lahat ng piraso. Sino ka ba? President Luo, iminumungkahi ko na. Humingi ka agad ng tawad kay Young Master Chu. At pagkatapos, magpakasal ka sa pamilya Chu ng may karangalan. Ang iyong Luo Group ay aangat din kasabay ng Agos. Shinyan, kung hihingi ka ng tawad sa akin, mapapatawad na talaga kita. Sa panaginip mo. Ikaw, batang pasaway, hindi mo pinahahalagahan ang kabutihan. Hoy, wala pang 5 minuto ang natitira. Bakit wala ni isang truck na nakikita? Mukhang ang pinagyayabang mo ay malapit ng malantad. Tama, ikaw. Walang kwentang security guard. Sumuko ka na. Huwag mong sayangin ang oras ng lahat. Kumikita kami ng daan-daang libong dolyar bawat minuto. Ang pag-aaksaya ng aming oras, kaya mo bang bayaran? Malapit nang matapos ang oras. Hayaan mo akong dalhin ka upang makita ang mga paninda. Ano? Nahanap ba talaga ng lalaking ito? Ito. May paninda talaga. Lin Feng, bakit mo kami dinala sa bubong? Hindi mo ba gustong makita ang mga gamit? Sa ganitong paraan, mas makikita mo ng malinaw. Ginoong Chu, sa tingin ko, ibig niyang sabihin ay mas maliwanag ang ilaw sa bubong para makita niya ang sarili niyang pagiging katawa-tawa ng mas malinaw. 1 minuto na lang. Isang digital na relo. Unang beses ko makakita ng matatanda na nagsusuot ng digital na relo. Naglakas loob ka bang sabihin sa lahat kung anong brand ng relo mo? Anong brand iyon? Little Genius, syempre. Little Genius? Kaming lahat ay nagsusuot ng Vacheron Constantin at Rolex at ikaw ay nagsusuot ng Little Genius. Kaya pala hindi mo makuha ang mga chips. Narinig mo na ba ang orasan atomiko? Isang orasan atomiko na nagkakamali ng 1 segundo bawat 20 milyong taon. Magkunwari ka pa. Lin, bakit hindi ka na lang tumalon mula sa bubong? Tigilan mo na ang pagpapahiya sa sarili mo dito. Nandito na. Tigilan mo na ang kalokohan. Nasaan ang mga gamit? Kung hindi ko makita ang mga gamit, lumuhod ka at humingi ng tawad. Nandito na. Dito? Kung nandito, tatawagin kitang lolo. Tigilan mo ang pagsigaw. Makinig ka ngayon. Tumigil ka sa pagsigaw. Makinig kayo ngayon. Ano yung tunog na yan? Parang eroplano. Isang helicopter. Naku, Imposible. seryoso? airdrop delivery. Ito ba ay isang war zone? Galaw? Ito ay balitang pang front page. Ginoong Lin, nandito lahat ng raw materials na hiniling mo. Salamat. Ito ang pinakamakapangyarihang chip, ang S98E, na pinaunlad sa internasyonal. Kahit ang buong lungsod ng Haishi ay hindi kwalipikado para makakuha ng isa. Tamang-tama ang timing. Turan, may gusto ka pa bang sabihin? Nandaya ka. Ano? Binata Chu. Natatakot kang tuparin ang iyong pangako? Huwag mong kalimutan, maraming saksi ang nanonood.
Bastos. Tama na. Ako na ang mas magiging mapagbigay, patawarin kita ngayong minsan. Uy! Kung maglakas loob kang ipalabas yan, papatayin kita! Hindi. Lin Feng, hindi pa tapos ito sa pagitan natin. Anong ulam ito? Ang sarap. Ito ay tinolang manok na may ginseng ng bundok. Gumagamit ito ng ginseng na 300 taong gulang mula sa Changbei Mountain. Tinulang manok na may mountain ginseng. Helicopter na nagde-deliver ng mga materyales. Lin Feng, sino ka ba talaga? Ako ang asawa mo. Hindi ako nagbibiro. Sa totoo lang, hindi ito mountain ginseng. Ugat lang ito ng mabangong puno. Paano naman ang helicopter? Helicopter. Ang helicopter ay galing sa Yunduan Group. May kakilala ka ba sa Yunduan Group? Iyan ay isang pamilya na nasa pinakamataas na antas sa kabisera. Kahit sa Lian Haishi, ilang pamilya lang ang nakakaalam nito. Sa totoo lang, hinahanap ka ng Yunduan Group. Hinahanap ako? Oo, may proyekto sila. Gusto nilang makipagtulungan sa Luo Group. Kaya tumawag sila para magtanong. Pero busy ka. Kaya ako ang sumagot ng tawag. Paano naman ang helicopter? Nagkataon lang na may delivery task ang Yunduan Group, kaya sumabay kami. Ganun pala. Mahal, malaki ang naitulong ko. Manatili tayo ngayong gabi. Nanya. Hamluo. Sa ngalan ng Yunduan Group, maglabas ng ilang mga intensyon ng kooperasyon sa Haishi at hatiin ang ilang mga proyekto. Sa Luo Group. Oo, Master. Ipapadala ko agad ang imbitasyon sa Luo Group. Huwag masyadong halata. Hindi ko gusto na ang aking pagkakakilanlan ay magdulot ng problema para kay Xinyan. Lola, noong nakaraan, salamat sa tulong ni Lin Feng, ang Luo Group ay nakuha ang mga hilaw na materyales. Ang negosyo ay patuloy na bumubuti. Kung gayon, ayon sa ating nakaraang kasunduan, ang posisyon ng CEO ng Luo Group ay dapat pa ring hawak ko. Nag-iipon sa maliit, naglulustay sa malaki, at proud ka pa. Lola, anong ibig mong sabihin? Dahil sa isang security guard, sobrang nasaktan mo si Master Chu. Iyon ay dahil masyadong pinilit ni Churan. Bukod dito, hindi ko naman siya gusto. Ngayon ay hindi oras para magalit. Mayroon tayong mas mahalagang bagay na pag-usapan. Tama, Xinyan. Alam mo ba ang tungkol sa Yunduan Group? Isa sa nangungunang 10 elite group sa kabisera. Ayon sa maaasahang sanggunian, ang Yunduan Group ay magdaraos ng isang pulong imbitasyon sa ating Haishi upang pumili ng mga kasosyo sa negosyo. Ngayon ay perpektong pagkakataon para sa ating Luo Group na gumawa ng karagdagang hakbang. Ang ibig mong sabihin, dapat dumalo ang ating pamilya Luo sa banquet na ito? Sinasabi mo bang ang ating pamilya ay dadalo rin sa piging na ito? Isang pagkakataon para umangat. Siyempre, pupunta tayo. Pero narinig ko, ilan lang sa mga mayayamang pamilya sa Haishi ang kwalipikadong makatanggap ng imbitasyon. Ang pamilya Luo natin ay hindi kwalipikado. Ikaw, bilang presidente ng Luo Corporation, susuko ka na lang ganyan. Tatawagan ko ang customer service ng Yunduan Group at tatanungin kung maaari nilang bigyan tayo ng imbitasyon. Ikaw? Gusto mo pa ring tawagan ng Yunduan Group? Sa tingin mo karapat-dapat ka? Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Xinyan, bagaman ang pamilya Luo natin ay hindi kwalipikado para sa imbitasyon, ang pamilya Chu bilang isang kilalang pamilya sa Haishi ay tiyak na maiimbitahan. Gusto mo akong magmakaawa sa pamilya Chu upang isama ang pamilya Luo natin? Magmakaawa? Kung totoong epektibo ang pagmamakaawa, matagal na nating ginawa iyon. Pero nilinaw na ni Ginoong Chu, basta pakasalan mo siya, magkakaroon tayo ng pagkakataong dumalo sa piging. Sinusubukan mo akong itulak sa apoy, hindi ba? Xinyan, paano naging hukay ng apoy iyon? Kung makakapasok lang tayo sa piging, magkakaroon tayo ng pagkakataong makipag-ugnayan sa Yunduan Group. Hindi ako sang-ayon. Hindi ako sumasang-ayon. Bakit ka sumisigaw? Lola, hindi ba tayo nagkasundo dati? Hanggat kaya kong gawing kumikita ang kumpanya, hindi ka na makikialam sa kasal ko. Pero huwag mong kalimutan, ang Luo Group ay hindi lang iyong palabas. Para sa interes ng pamilya, pumayag na tayo sa kasunduan sa pamilya Chu. Imposible. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa pakasalan si Churan. Isa siyang kasuklam-suklam na scumbag. Kalokohan. Desisyon ito ng buong pamilya. Wala kang karapatang tumutol. Pinsan, huwag mong kalimutan, bago pumanaw si Lolo, personal niyang ipinagkatiwala ang Luo Group sa iyong mga kamay. Gusto mo bang sirain ang Luo Group at gambalain ang pahinga ni Lolo sa kabilang buhay? Kung buhay pa si Lolo,
hindi rin niya ako pipilitin magpakasal. Tigil. Kung lalapit ka pa ng isang hakbang, tatawag ako ng pulong pampamilya upang tanggalin ka sa pagkapresidente at palayasin ang iyong pamilya sa talaan ng angkan. Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang gawin ito? Ang Luo Group ay itinayo ng aking lolo at aking ama gamit ang kanilang sariling mga kamay. Ngayon, ang konseho ng pamilya ay 3 laban sa 1. Maaari naming gawin ang anumang gusto namin. Luo Xinyan, binibigyan kita ng huling pagkakataon. Sagutin mo ako ng maayos. Pag-isipan mo ito. Sa tingin ko ayaw mong ang abo ng iyong mga magulang ay mahukay, di ba? Sa tingin ko ayaw mong mabuking ang abo ng mga magulang mo. Di ba, Ale? Sino ang may gana na guluhin ang asawa ko? Lin Feng, ikaw na walang kwentang basura. Paanong nangahas kang pumunta sa mansyon ng pamilya Luo? Nandito ako para ihatid ang asawa ko sa bahay. Ano bang pakialam mo? Tigil! Si Luo Xinyan ay kasintahan na ni Mr. Chu. Wala kang karapatang guluhin siya ulit. Sabi mo, ha? Kung sabihin ko na ikaw ang kasintahan ni Wang Mazi galing sa nayon. At ikakasal kayo ngayong gabi. Ikaw na pasawale. Imbitasyon lang iyan. Bibigyan kita. Pero simula ngayon, huwag mong guluhin si Luo Xinyan. Sino ka bang nag-aakala? Alam mo ba kung saang direksyon bumubukas ang pinto ng Yunduan Group? Hindi ko kailangang malaman kung saan bumubukas ang pinto nito dahil sinasabi ko kung saan ito dapat bumukas at doon ito bumubukas. Luo Xinyan, umaasa lang siya sa dila niyang matamis para mailigaw ka sa kama. Tama ba? Ingatan mo ang iyong bibig. Lin Feng, pinalo mo ako? Para kay Luo Xinyan, bibigyan kita ng imbitasyon. Pero, si Xinyan ay dapat dumalo bilang kinatawan ng pamilya Luo. Para kay Luo Xinyan, maaari kitang bigyan ng imbitasyon. Huwag kang magyabang. Kung makakakuha ka ng imbitasyon, kikilalanin ka ng pamilya Luo bilang aming manugang na nakatira sa amin. Ang aming kasunduan ay hindi nangangailangan ng iyong pagkilala. Kung hindi mo makuha ang imbitasyon, pumunta ka sa pintuan ng Civil Affairs Bureau at lumuhod para makakuha ng diborsyo. Pagkatapos, personal mong ihatid si Luo Xinyan sa pamilya Chu. Sobrang hilig mong purihin ang pamilya Chu, malamang marami kang natanggap na benepisyo mula sa kanila. Ano ba ang ingay na ito? Dahil sinasabi mong may kakayahan ka, patunayan mo sa amin. Bukas ang iyong mga mata at manood ka. Magpadala ng imbitasyon. Ngayon. Magkunwari. Tingnan natin kung gaano katagal mo itong magagawa. Kumusta, Ginoong Lin? Ako si Chen Sanjie, Vice Presidente ng Yunduan Group. Ito ang imbitasyon sa piging ng Yunduan Group na hiniling mo. Ito ang imbitasyon na hiniling mo. Vice Presidente, ikaw, Lin Feng, isang talunan, makukuha mo ba ang isang VP na personal na maghatid ng imbitasyon? Lin Feng, saan mo kinuha ang artistang ito? Talagang hindi mo makilala ang isang dakilang tao. Lin Feng, sa tingin mo ba'y mga tanga kaming lahat? Ilang pinuno ng pamilya sa Haishi ang hindi makapasok sa pinto ng Yunduan Group? Ang kapal ng mukha mo. Nakakahiya na hindi ka gumagawa ng pader. Ang kapal ng mukha mo. Sayang, at hindi ka nagtatayo ng pader. Kanina lang, nagmamakaawa ka sa akin para sa imbitasyon. Ngayong dinala ko na, hindi ka naniniwala sa akin. Mukhang hindi ka man lang karapat-dapat makipagtulungan sa Yunduan Group. Kung ganoon, kukunin ko ang imbitasyon iyan at pupunitin. Sandali. Natatakot na mahuli sa pagsisinungaling? Sinisira mo ang ebidensya? Tatay, pekeng-peke ang imbitasyon niya. Ibang-iba ito sa ipinakita sa akin ni Mr. Chu. Luo Yiting, so may connection ka talaga kay Churan. Pinsan, ginagawa ko lang ito para sa kapakanan ng pamilya Luo, hindi ba? Basta makipagtulungan tayo sa pamilya Chu, makakabit tayo sa Yunduan Group, malaking punong ito. Gusto mo bang makasama ang walang kwentang guwardyang ito sa buong buhay mo? Tunay nga, hindi man lang marunong magpanggap ng maayos. Talagang walang kwenta. Mababa talaga ang tingin mo sa akin. Si Churan ay may 3rd level na imbitasyon, habang ang akin ay Black Crystal VIP invitation. Nakakatawa naman, Black Crystal VIP, ano naman? Hoy, alam mo ba? Sa lahat ng taon simula nang itatag ang Yunduan Group, ang Black Crystal VIP invitation ay lumitaw ng wala pang 3 beses. Akala mo kaya mong kumuha ng isang pirasong papel, lagyan ng tinta at pekein. Luo Yiting, anong ginagawa mo? Bitaw, bakit mo ako pinipigilan? Luo Yiting, anong ginagawa mo? Tigilan mo na, bakit mo ako pinipigilan?
Imbitasyon lang yan. Hindi makuha. Kawalan nila yan. Tingnan natin kung paano ka magpapanggap ngayon. Luo Xinyan. Sa handaan, mag-ayos ka ng maayos. Ang pamilya Luo ay maghihintay sa pintuan para isama tayo ni Mr. Chu. Makinig kayong lahat. Hindi ako pakakasal kay Churan. Settled na yan. Umuwi ka na at maghanda. Bilisan mo at umalis ka na. Sinusubukan mo bang suwayin ang utos ni Lola? Ang baboy ramo ay hindi makakain ng pinong ipa. Mahal, kumain ka ng prutas. Oh, Lin Feng. Alam kong sinusubukan mo akong protektahan. Nagpagawa ka ng pekeng imbitasyon, pero may maiisip ako para sa handaan. Huwag kang mag-alala. Kahit wala ang pamilya Chu, ipapangako kong makakapasok ka sa handaan. Puro kasalita. Ho empeho. Anong ginagawa mo? Huwag kang mag-alala. May plano ako. Pumasok ka sa kwarto at ipapaliwanag ko sa iyo. Lin Feng, Luo Xinyan, bakit mo dinala ang talo na ito? Hindi mo ba alam kung anong araw ngayon? Hindi ka ba nahihiya sa pamilya Luo natin? Kung alam mo ang makakabuti para sa iyo, umalis ka na. Ang bangkete ngayon ay hindi para sa tulad mo na dumalo. Eksakto. Anong mali sa katayuan ko? Ako ang legal na asawa ni Luo Xinyan. Sumama ako sa bangkete kasama ang aking asawa. Anong pakialam mo? Pumunta ka rito ngayon din. Kapag nakita ka ni Ginoong Chu, magkakamali siya muli. Hindi ako na malimos kay Churan ngayon para papasukin kami. Sinabi ni Lin Feng na may sarili siyang paraan. Luo Xinyan, ang tanga mo. taong manloloko ito. Huwag kang magpadala sa kanyang mga panlilinlang. Oh? Ang inyong pamilya Luo? Hindi ba kayo namamalimos sa akin? Natanggapin kayo? Bakit nandito ang talo na si Lin Feng? Ginoong Chu, huwag po kayong magkamali. Iyon ay ang talo na si Lin Feng, na walang hiyang sumunod sa amin. Palalabasin namin siya ngayon din. Hindi siya dapat makasira ng paningin mo. Narinig mo ba ako? Umalis ka na, ngayon. Alam mo ang makakabuti para sa iyo. Sumama ka sa akin sa loob. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang kapangyarihan ng pamilya Chu. Hindi ako pumunta ngayon para magmakaawa sa iyo na papasukin mo ako. Lin Feng, sabi niya may paraan siya. Xinyan, huwag kang katawa-tawa. Guwardiya lang siya na walang kwenta. Hindi siya makakapasok sa buong buhay niya. Alam kong gusto mong magpa-importante. Sige. Tara. Si Chu ay nagbigay na ng sapat na respeto sa pamilya natin. Sinabi ko sa iyo, hindi ako magmamakaawa sa iyo ngayon. Gusto mo ba akong magalit? Xinyan, huwag kang walang utang na loob. Bibigyan kita ng 3 segundo para magdesisyon. 1. 2. 3. Mr. Chu, Ano? anong meron? Ano? Naparalisa ka? Kailangan mo ng aalalay? Bitawan. Bitawan. Kaya kailangan mo pa ba ng aalalay? Hindi. Humpeha. Narinig mo siya. Si Mr. Chu mismo ang nagsabi na hindi niya kailangan ang tulong ng iba. Anong ipinangako mo sa akin dati? Gusto mo pa bang pumasok? Mr. Chu, paano kami magkakalakas ng loob? Dahil lang sa talunan na si Lin Feng na nanggugulo. Tama, Mr. Chu. Pasukin mo kami. At pagkatapos ay tunay na hiyain si Lin Feng. Oo, Mr. Chu. Alam mo, ang babae ay naaakit sa may kapangyarihan. Hayaan mo si Xinyan na mag-isa sandali. Kapag napagtanto niyang mali siya, lalapit siya sa iyo at magmamakaawa. Pupunta ka ba sa lugar na ganito? Hindi ko na kailangan ng imbitasyon. Lahat. Halika tingnan. Sa isang mataas na uri ng party ng negosyo na tulad natin, isang probinsyano ang nakapasok. Sino ang sinasabi mo, Master Chu? Siya, si Lin Feng. Sa Haishi, hindi pa ako nakarinig ng isang kilalang pamilyang Lin. Mr. Wang, nagkakamali ka. Hindi man siya galing sa isang marangal na pamilya. Malayo pa. Guard lang siya. Walang kwentang guard. Ano? Isang walang kwentang guard ang gustong sumingit. Umalis ka dito, ngayon din. Umalis. Nagtataka ako kung bakit biglang naamoy ang kahirapan dito. Sabihin mo sa akin, anong patakaran sa party na ito ang nagsasabi na bawal pumasok ang guard? Uy! Huwag mong baguhin ang usapan. Lahat ng amo dito ay nakatanggap ng imbitasyon mula sa Yunduan Group. Pwede kang pumasok? Sige, ipakita mo sa amin ang iyong imbitasyon. Tama. Ipakita mo. Tingnan natin. Walang paraan na mayroon siya. Hindi pa ninyo alam, di ba? Ilang araw lang ang nakalipas,
para makapasok sa party. Ginawa pa niya mismo ang peking Black Crystal VIP card. Lin Feng, ipakita mo na ang imbitasyon mo ngayon o umalis ka na? Oo, umalis. Umalis ka na. Umalis. Umalis. Umalis ka na. Hindi ka welcome dito. Sa katayuan ni Mr. Lin, hindi na niya kailangan ng imbitasyon. Bilang si Mr. Lin, hindi na kailangan ng imbitasyon. Sino ka? Chen Sanji, Vice-Presidente ng Yunduan Group. Nakita ko na ang lalaking ito. Peke siya. Ano? Sigurado ka? Talagang sigurado. Ang mga taong ito lahat ay mga artista na inupahan ni Lin Feng. Miss Luo, mas mabuting pag-isipan mo muna bago sabihin niyan. Hindi ito biro. Siyempre, hindi ako mali. Ang lalaking ito ay inupahan ni Lin Feng. Tama iyan. Pinanday niya ang Black Crystal Invitation at ipinadala sa bahay ko. Tama, ako, ang matandang babae. Naaalala ko rin. Lin Feng, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Talagang umupa ka ng isang tao upang magpanggap na isang pinuno ng Yunduan Group. Nakakaaliw talaga kayo. Kayo nagmakaawa na makipagkita sa isang ehekutibo ng Yunduan Group. Ngayon nakatayo siya sa harapan ninyo. Bakit hindi kayo mangahas umamin? Mr. Lin, wala akong naunang transaksyon sa mga maliliit na tao na ito. Pasensya na talaga sa abala. Nag-aartista ka pa rin? Si Chen kung sino man, naglalayon ka ba para sa Best Actor Oscar? Para sa isang pagganap, magkano ang binayad ni Lin sa'yo? Babayaran kita ng 10 beses niyan. Umamin ka ngayon na pinanday mo ang iyong pagkakakilanlan. Para sa isang pagtatanghal, magkano ang binayad ni Lin sa iyo? Para dito? Bueno, bibigyan kita ng 10 beses ng presyo. Umamin ka na ngayon na peke ang pagkakakilanlan mo. Talagang katawa-tawa. Hindi ka pa nakakita ng ganito karaming pera, di ba? Umamin ka na lang. At sa iyo ng lahat to. Binatang Chu, pwede ba akong sumubok? Lumuhod ka at pulutin mo. Tingnan natin kung gaano katibay ang mga tuhod mo. Sa'yo na lahat to. Tama ba yan? Tama ba? Tama ba? Tama ba? Tama ba? Sino ang gumagawa ng gulo sa Yunduan Group ng aking piging? Hong Luo, Lang Mei. Ang magkapatid na chairwomen. Bakit pumunta ng personal ang magkapatid na chairwomen? Dati lang namin sila nakikita sa TV. Ang isa ay kasing lambing ng tubig. Ang isa ay maapoy at mapangakit. Talagang mga nangungunang magkapatid, ha? Chairwoman, itong security guard. Umupa ng maraming aktor para sirain ang piging. President, ang security guard na ito, umarkila ng maraming aktor para sirain ang banquet na ito. Ikaw na bulag na tanga. Presidente Leng, ano ang nangyayari? Ikaw ay nasa banquet ng aking Yunduan Group nagdudulot ng gulo. Hindi ba karapat-dapat kang hampasin? Presidente Hong, nagkakamali ka. Tumutulong lang talaga ako sa iyo na paalisin ang mga manggugulo. Lahat sila ay mga aktor na inarkila ni Lin Feng. Chen Sanji, sinabi ko sa iyo na ihatid ang imbitasyon sa Pamilya Luo imbitasyon? Inihatid ko nga ang imbitasyon. Ngunit pinunit ito ng isang tao mula sa Pamilya Luo. Ang imbitasyon ay tunay. Sino ang pumunit ng aking Yunduan Group na itim na kristal na imbitasyon? Pasensya, aksidente ko itong nasira. Maging mapagbigay po kayo. Patawarin mo ako. Ang itim na kristal na imbitasyon ay gawa sa pinakamataas na grado ng itim na brilyante na giniling na pulbos. Chen Sanji, papirmahin ang Pamilya Luo ng form ng kompensasyon. Presidente Hong, ang itim na kristal na imbitasyon na ito, magkano ang kailangan naming bayaran? Para kay Ginoong Lin, magbayad ng 1 bilyon. Bilang paggalang kay Mr. Lin, magbayad ng 1 bilyon. Ano, 1 bilyon? Ikaw na walang hiya. Paano mo nagawa ng ganoon kabilis? Kahit ibenta namin ang Pamilya Luo, hindi pa rin sapat. Lola. Anong nangyayari? Nagpapanggap lang siya. Ayos lang siya. Bitawan mo ako. Ikaw ang dahilan kung bakit nahimatay si Lola. Tumahimik ka. Ikaw ang pumunit ng Black Crystal Invitation, kaya naman nahimatay si Lola. Kahit sa ganitong pagkakataon, nagpaparatang ka pa rin? Kayong dalawang walang hiya. Kung hindi dahil sa inyo, hindi mapapahiya ang Pamilya Luo ng ganito.
At naglakas loob ka sa piging ng aking Yunduan Group sumigaw at magingay? Ang pamilya Luo ang pumunit ng imbitasyon. Palabasin sila. Oo, palabasin sila. Lumabas kayo ngayon. Pasensya na. Aalis na ako kasama si Lola. Bitawan mo ako. Tigilan mo na ang pagpapanggap na mabait. Sandali. Miss Luo Xinyan ay aming panauhin sa piging na ito. Maaari kang manatili at dumalo. Maaari akong manatili? Ang aming Yunduan Group ang lubos na umaasang makikipagtulungan sa pamilya Luo. Ang aming Yunduan Group ay talagang gustong makipagsosyo sa pamilya Luo. President Hong, pinatawad mo na ba ang aming pamilya Luo? Hanggat makikipagtulungan kami sa Yunduan Group, gagawin ko ang lahat. Oo. Ang aming pamilya Lu ay susunod sa iyong pamumuno. Lola, okay lang. Umalis ka. Hindi mo ba nakikita na kausap ko si President Hong? Ang pinag-uusapan ko ay si Miss Luo Xinyan. Hindi ang iba pang miyembro ng inyong pamilya Luo. President Hong, hindi mo kilala si Luo Xinyan na ito. Isa lang siyang honorary president. Sa totoo lang, ako ang nagdedesisyon. Kaya ang 1 bilyong utang na iyan, babayaran mo ba? Hindi mo ba nakikita si Lola ay kausap si President Hong? Sino ka ba sa tingin mo? Ang opinyon ni Mr. Lin ay kung ano ang iniisip namin. Bueno? Siya ay dumating sa piging na ito, lahat ay kanyang ideya. Wala akong alam. Alam kong lahat kayo ay dumating sa piging upang makipagsosyo sa Yunduan Group at simulan ang kooperasyon. President Hong, alam naming lahat na ang inyong Yunduan Group ay may malaking yaman. Kung dadagdagan din natin ang impluensya ng mga lokal na pamilya, hindi ba tayo yayaman? Oo. Lahat kami ay gustong makipagtulungan sa inyo. Oo, gusto naming makipagtulungan sa inyo. Ang Yunduan Group ay nagpaplanong magtayo isang komprehensibong business district sa Haishi. Ang unang layunin ay 5 bilyon. Yunduan Group ay nagpaplanong magtayo ng isang komprehensibong distrito ng negosyo sa Haishi. Ang paunang intensyon ay 5 bilyon. 5 bilyon? Naghuhulog sila ng 5 bilyon ng ganoon lang. Talaga namang mayaman ang Yunduan Group. Oh, Kaya, nakapagdesisyon ka na ba sa kasosyo? Dumating ako ngayon upang ipahayag ang aming kasosyo. Master Chu, sa Haishi, ang pamilya Chu ang pinakamalakas. Ang partnership na ito, sa tingin ko, nasa iyo na ito. Marunong talagang magsalita si Amo Wang. Master Chu, ang aming pamilya Wang ay handang sumunod sa inyong pamilya Chu. Hanggat kumakain kayo ng karne, mag-iiwan kayo sa amin ng sabaw na maiinom. Ang construction site na iyon, ipinauubaya ko na sa iyo. Kailangan mong gawin ito ng maayos. Salamat, Master Chu. Wala pa sa bibig mo ang pagkain at nagmamayabang ka na. Lin Feng, alam kong hindi ka kumbinsido, bata. Ngunit sa Haishi na ito, tanging ang aming pamilya Chu ang kwalipikado na maging kasosyo ng Yunduan Group. Ang kalahating bote ng tubig, ang pinakamaingay. Ngayon, ihahayag ko ang kasosyo ng Yunduan Group. Ngayon, iaanunsyo ko ang kasosyo ng Yunduan Group. Kapag nakuha ko na ang proyekto, gigibain ko ang pamilya Luo. Sa oras na iyon, si Luo Xinyan ay luluhod at magmamakaawa para sa isang piraso. Ipinapahayag ko na ang proyektong nagkakahalaga ng 5 bilyong dolyar ay pangungunahan ni Miss Luo Xinyan. Ano? Teka, Presidente Hong, mali yata kayo. Ang pamilya Luo? Hindi ba ang pamilya Luo ay nakasakit lang sa Yunduan Group? walang katuturan iyan. Isang maliit na pamilya tulad ng Luo, paano nila kakayanin ang isang proyektong nagkakahalaga ng 5 bilyong dolyar? Presidente Hong, baka hindi kayo lubos na nakakaalam sa mga pamilya at kanilang kapangyarihan dito. Ang pamilya Luo ay isang maliit at walang saysay na angkan. Wala man lang silang puhunan sa pagsisimula. Oo, Presidente Hong, hindi namin maaaring ibigay ang proyektong ito sa pamilya Luo. Kung ganon, sino sa tingin ninyo ang kwalipikado na makipagtulungan sa Yunduan Group? Sa tingin ko, ang pamilya Chu ang pinakakwalipikado na makipagtulungan sa Yunduan Group. Hindi ba kayo lahat sumasang-ayon? Oo. Sinusuportahan namin ang pamilya Chu. Suportahan ang pamilya Chu. Isang grupo ng mga kaawa-awang pulubi. Nag-uusap kami ng negosyo ni Presidente Hong. Wala kang karapatang magsalita dito. Eksakto. Pinag-uusapan namin ang isang deal na nagkakahalaga ng 5 bilyong dolyar. Isang security guard na may sweldong 3,000 dolyar sa isang buwan. Ano ang alam mo? Ano ang alam mo? Bigyan mo siya ng plastic bag na may mga tira at palayasin mo siya.
Mag-pack ng mga tira sa isang plastic bag para sa kanya. Sabihin sa kanya na lumabas dito. Lumabas. Hoy, bilisan mo at lumabas. Umalis na. Dahil ito ay isang cooperative investment, ang pamilyang Chu ay handang mamuhunan ng karagdagang bilyon. Si Ji-Chu ay mapagbigay. Sa tingin mo ba ang aming Yunduan Group ay magkukulang sa iyong maliit na halaga? Oh, hindi. Hindi. Gusto ko lang ipakita ang sinseridad ng pamilyang Chu. Ito ay sobrang magulo. Tapusin na natin ito ng mabilis. Hindi na kailangang magsalita pa. Nagpasya na ako. Ang proyektong ito ng kooperasyon ay ganap na nasa pangangasiwa ni Miss Luo Xinyan. President Hong? At saka, may isang mahalagang tao na talagang ayaw sa sitwasyon sa piging na ito. Kaya't ang piging na ito ay nagtatapos dito. Ito ay tapos na? Miss Luo, sumama ka sa amin sa VIP suite para pirmahan ang kontrata. Siya. Tara na. Bakit si Luo Xinyan? Binatang Chu, huminahon ka? Alam ko kung ano ang nangyayari. Sabihin mo na. Bakit si Luo Xinyan? Master Chu, pakalmahin mo ang sarili mo. Alam ko kung ano ang nangyayari. Sabihin mo na. May mga chismis dati. Gustong pumasok ng Yunduan Group sa Haishi. Pinili nilang makipagtulungan sa pamilya Luo. Iyon ay para makipagkompetensya sa lokal na Chamber of Commerce. Ano kung Yunduan Group iyan? Sa Haishi, kahit isang dragon ay dapat yumuko. Presidente, ang 500 milyong deposito mula sa Yunduan Group ay natanggap na. Ang stock ng ating Luo Group ay tumaas ng limitadong porsyento sa loob ng 5 sunod na araw. Mabuti. Maghanda para sa paglulunsad ng proyekto kaagad. Hindi natin dapat pabayaan si Chairman Hong. Oo. Wala ka bang magawa? Tigilan mo ang paglalaro. Ako ang personal mong bodyguard. Ang manatili sa tabi mo ay trabaho ko. Matapang ka. Dahil sa tingin mo hindi ako sapat na responsable, lalo akong lalapit. Attorney Chian, ano ang nangyari? Sa utos ng pinuno ng pamilya, narito ako para anyayahan ka sa pulong ng pamilya. Mula nang pumanaw si Lolo, hindi na ginanap ang pulong ng pamilya sa maraming taon. Ano ba talaga ang nangyari? Walang komento. Sabi ko nga't pulong pampamilya ito. Bakit mo dinala ang basurang ito ulit? Si Lin Feng ang legal kong asawa. Dinala ko siya sa pulong pampamilya. Pinapayagan naman ng patakaran. Hindi alam kung saang basurahan mo pinulot ang basurang ito. At legal na asawa? Di bayaran mo ang 1 bilyon. Ikaw! Tama na. Hindi kami nandito para makinig sa inyong pag-aaway. Lahat, maupo na kayo. Lola, bakit mo tinawag ang pulong pampamilya na ito? May problema ba? Xinyan, sa mga nagdaang taon, nagtatrabaho ka para sa Luo Group ng walang pagod. Nagsumikap ka. Binibigyan kita ng kalahating taon na bakasyon. Lumabas ka, maglakbay-lakbay, at magpahinga ng mabuti. Hindi. Ang kontrata sa Yunduan Group ay kasisign pa lang. Marami pa akong gagawin. May sarili akong plano para sa proyekto. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dyan. Gusto ninyo ang posisyong CEO ni Xinyan, hindi ba? Sinasabi mo ito ng napakaganda, pero sa totoo lang, puno ka ng masamang intensyon. Ang mga bagay ng aming pamilya Luo ay wala kang pakialam. Ngayon, ang Luo Group ay nasa panahon na talagang gumawa ng pangalan para sa sarili. Hindi ako susuko. Ano itong pag-aaway? Xinyan, napakabata mo pa. Ang kooperasyon sa Yunduan Group ay aking personal na hahawakan. Ang pakikipagtulungan sa Yunduan Group, ako na ang bahala. Lola, settle na ito. Narinig mo ako? Pirmahan ang mga papel at bumaba ka na ngayon. hindi ako pipirma. Ang tapang mo. Sinasuway mo ba ang utos ng pamilya? Alam mo ba? Ipapalayas kita sa pamilya Luo ngayon din. Alam mo ba? Kaya kong ipatermina ang Yunduan Group sa lahat ng kasunduan. Mr. Lin, sino ka ba para magsalita ng ganyan? Tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Ang laki ng talo mo. Huwag kang makialam dito. Ayon sa huling habilin ni Lolo,
Ako ang tunay na tagapagmana ng pamilya Luo. Wala silang karapatan na palayasin ako sa pamilya Luo. Dahil binanggit mo ang habilin, ipakita ko sa iyo. Attorney Chian. Hindi ito, maaaring totoo. Kailan mo ginawa ang peking habilin? Ikaw ang humiling na makita ang habilin. Ano, ngayon ikaw nakita mo at ayaw mo umamin? Attorney Chian, ang ipinakita mo sa akin ay iba sa orihinal. Anong nangyayari? Abogadong Chian, itong ipinakita mo sa akin, iba ito. Anong nangyayari dito? Presidente Luo, ito ang nakita mo dati. Tiyak na nagkamali ka ng alala. Imposible. Abogadong Chian, isipin mong muli. Ang testamento ni Lolo hindi ganito. Xinyan, huwag mong sayangin ang iyong lakas. Sila lahat ay magkakasabwat. Ano ang dapat naming gawin? Ang Luo Group ay iniwan sa akin ni Lolo ng personal. Huwag kang mag-alala, Xinyan. Ang ginawa nilang pinsala sa iyo, babayaran ko sila ng doble. Ha. Patuloy lang sa pambubula. Kayong dalawa, pinalaya sa pamilya Luo na parang asong gala. Ano ang magagawa ninyo? Kaya kung ipatigil ngayon din lahat ng kasunduan ng Yunduan Group. Wala kang kwentang security guard. Alam mo ba kung nasaan ang gate ng Yunduan Group? Nasaktan mo si Vice President Chen nang hindi mo alam? Sa tingin mo ba talagang kilala ka ni Chairman Hong? Tama na. Kayo dalawa. Lumabas na kayo agad. Hindi ka naniniwala. Walang kwentang tanga. Akala mo ba ang pagtawag sa headquarters ng Yunduan Group ay madali lang? Si Luo Xinyan ay hindi na ang pinuno ng Luo Group. I-terminate agad lahat ng kooperasyon sa Luo Group. Lin Feng, sa tingin ko hindi ka bagay maging security guard. Sa galing mo umarte, baka makipag-agawan ka pa ng Oscar. Ano? Inalis na ng Yunduan Group ang lahat ng investasyon. Yunduan Group ba? Binawi nila lahat ng kanilang mga pamumuhunan. Lola, anong nangyayari? Naglabas lang ng abiso ang Yunduan Group na binabawi lahat ng ating mga proyektong kooperatiba. Lin Feng, tumawag ka lang sa Yunduan Group? Talaga? Ano? Hindi ka ba nagdududa sa akin kanina? Lin Feng, gago ka. Alam mo ba kung gaano ang aming pamilya Luo ay namuhunan para makapasok sa Yunduan Group? Iyon ay pagsisikap ni Xinyan. Kayo ay isang grupo ng mga tamad na walang kwenta. Sinira mo ang kinabukasan ng aming pamilya Luo. Lalabanan kita. Para sa kapakanan ng pagiging pamilya ni Xinyan, hindi ko kayo pinahirapan ng walang pag-asa. Xinyan, umalis na tayo. Huwag kang umalis. Oo, hindi ka pwedeng umalis. Tawagan mo ang Yunduan Group ngayon din. Sabihin mo sa kanila na bawiin ang kanilang desisyon. Mga clown. Kung maglakas loob kang umalis sa lugar na ito ngayon, ipapaalis kita ni Lola sa pamilya. Lola, magsalita ka! Tama si Yiting. Kung hindi maaayos ang bagay na ito ngayon, walang sino man ang pwedeng umalis. Kung hindi maresolba ang issue ngayon, walang aalis. Dahil binago mo ang testamento, ang proyekto ng Luo Group ay wala nang kinalaman sa akin. Ano? Dahil hindi ka CEO ng Luo Group, hindi ka na miyembro ng pamilya Luo? Xinyan, isipin mong mabuti. May dugo kang Luo. Kakampi mo lang akong palayasin sa pamilya. At ngayon ikaw, nagsasalita tungkol sa dugo na mas makapal kaysa tubig? Bawat desisyon na ginagawa ko ay para sa ikabubuti ng pamilya. Xinyan, ipagkakakanulo mo ba ang pamilya Luo? Ang pagbabago mo sa testamento ni Lolo ang tunay na pagtataksil. At saka, hindi ka tunay na lola ko. Taksil, papatayin kita. Matandang mangkukulam. Sino ang nagsabing pwede mong apihin ang asawa ko? Ano ang ginagawa mo? Lin Feng, handa kang manakit sa akin? Lubhang kahiya-hiya? Talagang kahiya-hiya. Xinyan, paano mo nagawang atakihin ang pinuno ng pamilya? Alam mo ba? Tatanggalin kita sa talaang kanan ngayon na. Rehistrasyon ng pamilya? Ang tahanan ay kung nasaan ang pamilya. Simula ngayon, kayo ay hindi na aking pamilya. Kukunin ko ang mga plaka ng alaala ni na Lolo at ng aking mga magulang. Xinyan, pagsisisihan mo ito. Tiyak na pagsisisihan mo ito.
Kailangan mong pumunta sa reunion ng klase na ito. Matagal na tayong hindi nagkikita. Pag-iisipan ko. Huwag mo nang isipin. Hihintayin ka namin sa VIP room ng Yunting Hotel. Pang-Fang, pumayag na si Luo Xinyan na pumunta ngayon. At narinig ko, parang pinalayas siya sa pamilya Luo. Ngayon wala na siyang posisyon bilang CEO. Ang tarantadang si Luo Xinyan. Siya ay palaging nauuna sa akin ng isang hakbang. Ngayon ay pagbabayaran ko siya. Mahal, sandali lang. May isang masamang babae na laging nambubuli sa akin. Darating siya. Kailangan mo akong tulungan. Ipahiya mo siya. Huwag kang mag-alala, mahal. Ako ang lobby manager ng Yunting Hotel. Dito, ano man ang sabihin ko, susundin. Oh, hindi ba ito ang ating CEO na si Luo? Paano mo nagawang ibaba ang sarili mo para dumalo sa reunion ng klase? Ito pala si Luo Xinyan. Pang-Fang, hindi mo pa alam, di ba? Hindi siya dahil hindi maaaring ibaba ang sarili. Dahil pinalayas siya sa pamilya Luo. Sab ko, bakit ang asim ng itsura niya? Kung wala ang status na CEO, si Luo Xinyan ay walang espesyal. Kung wala ang titulong CEO, walang espesyal si Luo Xinyan. Hindi ba? Oo, Pang-Fang, ang aura niya ngayon ay mas mahusay kaysa sa kanya. Hindi niyo pa alam? Si Luo Xinyan ay hindi lang pinalayas sa pamilyang Luo, kundi nag-asawa pa siya ng isang walang kwentang asawang guard. Ang pag-aasawa ng walang kwentang guard, Luo Xinyan. Oh, deserve mo talaga yan. Ngayong pagkakataong ito, dumating siya talagang para makiusap sa amin mga kaklase na maghanap sa kanya ng bagong trabaho. Oh, Luo Xinyan, lumapit at mag-post sa akin. Papayagan ko ang nobyo ko na maghanap sa iyo ng trabahong janitor. Ano sa tingin mo? Mukhang hindi ka naman talaga pumunta para kumain. Kung ganoon, aalis na ako. Hoy, teka, huwag kang umalis. Ano? Huwag kang masyadong magmadali. Dahil lahat tayo ay magkaklase, umupo tayo at mag-usap ng maayos. Tutulungan natin ang isa't isa. Anong ibig mong sabihin? Naniniwala ako na ikaw ang nangungunang babaeng CEO ng Haishi, kaya gusto kitang alukin ng isang pagkakataon sa trabaho. Mahal, anong ginagawa mo? Paano mo matutulungan ang babaeng ito? Hindi ba't sinusubukan mong hiyain siya? Ito'y pagtulong ko sa iyo. Maaari kang magtrabaho sa ilalim ko bilang sekretarya. Ano sa tingin mo? Hindi. Tingnan mo, pwedeng maging sekretary mo ako. Paano kung sekretarya mo ako? Salamat, hindi na. Sa tingin ko, ang party na ito ngayon, hindi para sa akin. Maghanap tayo ng kwarto at mag-usap ng maayos. Bitawan mo ako. Ano ang gusto mong pag-usapan? Aray. Lin Feng, bakit ka nandito? Ang ganda ng asawa ko, paano kita hahayaang pumunta mag-isa? Isa ka lang na hamak na security guard, Lin Feng. At sino ka ba? Ako ang manager ng lobby dito. Sino ang nagpapasok sa iyo? Maliit na hotel lang ito sa ilalim ng Yunduan Group. Kung wala ang asawa ko, si Chen Sanji ang nakiusap sa akin na pumunta, hindi naman talaga ako darating. Ang kapal ng mukha mo na tawagin si Vice Presidente Chen sa pangalan. Narinig ko na dati na si VP Chen ay tila may koneksyon sa pamilya Luo. Wala kahit anong koneksyon. Ang Yunduan Group ay tinapos na ang pakikipagsosyo sa pamilya Luo. Kung anuman, nakita lang niya ang pangalan ng VP Chen natin sa isang financial magazine. Lin Feng, umalis na tayo. Huwag kang bumaba sa kanilang antas. Ano naman ang espesyal sa isang meal? Halika, mahal, maupo ka. Ako ang manlilibre ngayon. Ako na ang bahala sa hapunan ngayon. Ako na. Nagpapakita ka, ha? Alam mo ba kung anong hotel ito? Isang security guard na kumikita ng 3,000 kada buwan, ang buong taon mong sweldo hindi sapat para sa isang kainan dito. Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Waiter, Ginoo, paano ko kayo matutulungan? magkano ang pagkain na ito? Ang mesa na ito ay nagkakahalaga ng 26,000 dolyar. Ako na ang bahala. Singilin mo ng 30,000. Ang natitira ay tip mo. Talaga? Salamat po. Talaga bang nag-swipe siya ng 30,000? Kaya si Mr. Lin ay may mga nakatagong kakayahan. Isang toast para sa iyo.
Ginoo, ang iyong card. Lin Feng, para magpakitang gilas sa harap ng mga babae, talagang nagwaldas ka, ha? Ngayon, titiyakin kong hindi ka makapagpakitang gilas. Dalhin mo ang premium na French na mga itim na truffle na iniimbak ko na French Black Truffle. Ang mga iyon ay nagkakahalaga ng 10,000 bawat isa. Ang pinakamagagandang sangkap na antas Michelin. nagpapakita ka sa harap ko, ipapakita ko sa kanya. Nay, kung ano ang tunay na karangyaan. Itong talunan, nagwaldas na ng isang taong sweldo para magpakitang gilas. Ngayon, wala na siyang pera. Hindi na kailangang bigyan ang talunan. Itong piraso ng truffle ay mas mahalaga kaysa sa kanyang buhay. Hoy, huwag mo ibigay yan sa talunang yan. Ang black truffle na to ay sapat para bilhin ang buhay niya. Pinapakain mo ng black truffle ang talunang yan. Para kang naghagis ng perlas sa baboy. Black truffle lang yan. Sawa na ako diyan. Nagpapanggap pa rin. Kung nakaamoy ka na ng truffle, magpapalit ako ng apelido mo. Mahal, sobra akong humanga sa'yo. Ano pang mga sikreto mo na hindi ko alam? Ngayong gabi, ipapakita ko sa'yo ang malaking sikreto ko. Isang tunay na asong babae at lalaki, magkasama habang buhay. Anong sinabi mo? Dahil mahal na mahal mo ang black truffle, ngayon, papakainin kita hanggang mabusog ka. Nasa Yunting Hotel ako. Dalhin mo lahat ng black truffle mo dito. Asa ka? Mr. Lin, narito ang black truffle na in-order mo. 25 serving sa kabuuan. Ito na lahat ng black truffle namin. Sinong nagsabi sa'yo na dalhin yan? Sinabi ni Head Chef Kian na tumawag ang CEO, kaya dinala namin lahat. Head Chef Chian? Matandang Chian? Lin Feng, para lang magpakitang gilas sa harap ng babae, tatawagin mong Ninong ang isang chef. Lin Feng, para magpakitang gilas sa harap ng mga babae, tatawagin mo bang Ninong ang isang chef? Mga taong tulad mo, yuyurakan ko sila. Tandaan mo ang mukhang ito. Kapag nakita mo ako ulit, mas mabuting lumihis ka sa akin. Hindi ako gusto ng mga lalaking ganito kalapit sa akin. Lin Feng, huwag kang mag-ingay. Dahil sinabi ng asawa ko, hindi tayo bababa sa kanilang antas, mga clown na iyan. Dadalhin kita sa VIP booth sa itaas na palapag. Ikaw, pupunta sa top floor booth. Alam mo ba na ang pagpunta sa itaas na palapag ay nangangailangan ng reservation ng kalahating taon ng maaga? Hindi lang kahit sinong Tom, Dick, o Harry ay kwalipikado. Sinabi ko sa iyo, wala kang alam. Hindi mo pa ba narinig ang VIP Fast Pass? Ano yun? Maaari, isang coupon para sa instant noodles habang overtime. Nagpapanggap ka pa rin? Ako ang tagapamahala ng bulwagan dito. Hindi ko pa narinig ang mayroon tayong VIP Fast Pass. Hindi pa narinig? Iyan ay nagpapatunay na hindi ka sapat na mahalaga. Tara na. Tigil diyan. Sinaktan mo ako at gusto mong umalis? Tatawag ako ng pulis. Pababayarin kita ng sobra. Pababayarin ako. Katawa-tawa. Tumatawa ka sa akin? Kapag nakulong ka, gagawin ko ang gusto ko sa babaeng iyon. Pahihintulutan sana kita ngayon. Ngunit tila ang iyong panahon bilang tagapamahala ng bulwagan ay tapos na. Parang natapos na ang iyong posisyon bilang tagapamahala ng reception. Natapos na? Natapos na? Alam mo ba kung ano ang isang tagapamahala? Bukod sa amo at mga mamumuhunan dito, ako ang hari dito. Gets mo? Sana manatili kang matigas mamaya. Haha, naku. Hindi ako makapaniwala. Ikaw, isang maliit na security guard, ikaw ang magpapalayas sa akin sa Yunting? Pumunta ka rito sa loob ng 3 minuto. Tatawag ka na naman ng babae, ang kusinero, ang tagalinis, tagakuha ng dumi. Sino ang tinatawag mong tagakuha ng dumi? Oh, Diyos ko. Mr. Chen, anong ginagawa mo dito? Bala ko sanang magulat sa'yo sa susunod na ilang araw. Hemp, hindi na kailangan. Sibak ka na. Ano? Mr. Chen, si Lin Feng ba nagbigay ng masamang reklamo tungkol sa akin? Pakinggan mo ako, Mr. Chen. Pumunta siya rito para gumawa ng gulo. Papalayasin ko siya ngayon din.
Nasaktan mo si Mr. Lin at matapang ka pang magsalita ng walang kwenta? Uy, palayasin siya. Huwag, Mr. Chen. May iba pa? Itong si Zhang Qiang, ilagay siya sa blacklist ng industriya. Sisiguraduhin kong walang kukuha sa kanya habang buhay. Wag. Oh, Mr. Chen, maawa ka naman sa akin, okay? Mr. Chen. Ito ang lahat ng mga pag-aari ng Luo Group, mga dokumento at file. Ngayon, ang lahat ay naibigay na ng buo. Xinyan, naisip namin ng Patriarch, ang posisyon ng presidente. Ikaw ang pinakaangkop. Hindi ba pinagbitiw mo lang ako sa posisyon ng presidente? Ano bang balak mo ngayon? Paano naman kaming magbabalak? Sa tingin namin, bata pa si Yiting at kailangan pa ng maraming karanasan. Tama? Sa tingin ko rin, si Yiting ay dapat matuto pa mula sa iyo. Mukhang lobo sa balat ng tupa. Lin Feng, huwag kang makialam sa mga gawain ng pamilya Luo. Sabihin mo lang sa akin, ano ang gusto mo? Xinyan, ang proyekto kasama ang Yunduan Group, sa tingin ko, dapat nating subukang ayusin ito. Paano natin ito aayusin? Nagpadala na ng abiso ang Yunduan Group na kinakansela ang pakikipagtulungan sa Luo Group. Pinsan, ang Yunduan Group ay nakipagsosyo sa atin dahil nakita nila ang iyong mga kakayahan. Ibinibigay namin sa iyo ang posisyon ng presidente. Kaya humanap ka ng paraan para makipag-ugnayan muli sa Yunduan Group at mabawi ang ating proyekto. Naiintindihan ko na sa wakas. Nagulo mo ang lahat at gusto mong kami ang mag-cover sa iyo at maglinis ng gulo. Lin Feng, tumigil ka na sa pagsasalita ng walang katuturan dito. Lin Feng, huwag ka nang magsalita ng walang kwenta dito. Sa tingin ko, tama, si Lin Feng. Noong panahong iyon, pinilit mo akong ibigay ang posisyon ng CEO. Bakit gusto mong bumawi ngayon? Lin Feng, kailangan mong tandaan na miyembro ka ng pamilya Luo. Lola, noong panahong iyon, pinilit mo akong paalisin sa talaangkanan ng pamilya Luo. Ang kapal ng mukha mo. Wala ka ng respeto sa akin, ang pinuno ng pamilya. Xinyan, bumalik ka na lang. Tungkol kay Lin Feng, kaya nating tanggapin siyang magpakasal sa pamilya Luo. Oo, pinsan. Dadalhin namin si Lin Feng pabalik para maging kapitan ng seguridad ng ating Luo Group. Buwan ng sweldo na 10,000. At pumayag na si Lola. Hanggat kaya mong makuha ang proyekto kasama ang Yunduan Group, mapapayag ako sa anumang kondisyon. Oo, pamilya naman tayong lahat. Tumahimik ka. Mula sa araw na pinaalis mo ako sa pamilya Luo, hindi na tayo pamilya. Ano ang sinabi mo? At si Lin Feng, ang tanging pamilya ko ngayon. Luo Xinyan, anong uri ng engkanto ang ginawa ni Lin Feng sa iyo? Sige, tumigil ka na sa pagsasalita. Hinding-hindi na kita tutulungan. Tara na. Sandali. Teka, Churan, pumunta ka sa Luo Group para saan? ang Luo Group nyo. Hindi ba sinabi mo lang na wala kang kinalaman sa pamilya Luo? Ikaw. Huwag mong sabihin na isa ka ring hipokrito. Kaya peke lang ang pagtanggi mo noon, ha? Nagugutom ka na naman sa palo, ha? At ikaw, nasa lahat ka lahat dahil sa'yo, wala kang kwentang basura. Ginoong Chu, sa handaan kanina, hindi namin pinukaw ang pamilya Chu. Pakiusap, huwag mo kaming pahirapan. Ginang Luo, hindi ako pumunta para manggulo ngayon. Pumunta ako para pag-usapan ang pakikipagsosyo sa pamilya Luo. Ginoong Chu, seryoso ka ba? Oo naman. Ginoong Chu, maupo po kayo. Ginoo Chu, paano mo balak makipagtulungan sa amin? Ang Yunduan Group, hindi ba nila tinalikuran ang proyekto ng mall kasama ng pamilya Luo? Ang pamilya Chu ang sasalo. Talaga, Ginoong Chu, kayo talaga ang tagapagligtas ng pamilya Luo. Ginoong Chu, magkano ang balak mong ipuhunan? Ang Yunduan Group ay nagbabalak magpuhunan ng 5 bilyon. Ang pamilya Chu ay kayang tumugma rin. 5 bilyon! Luo Xinyan, nakita mo ba? Ang pamilya Luo, kahit wala ka, ay umuunlad pa rin. Hindi ka namin kailangan. Umuunlad pa rin kami kahit wala ka. Ang bango. Umalis ka. Kapag nabili ko na ang pamilya mo, kapag wala nang kita si Lin Feng at ikaw, mamaya, magmamakaawa ka na lang sa akin na kunin kita. Tigilan mo na. Hindi darating ang araw na iyon. Siya nga pala, magiging mabait ako at bibigyan kita ng babala. Walang kwenta yang si Churan. Hindi siya ganoon kabait. Luo Xinyan, sa tingin ko, inggit ka lang, sabihing maasim ang ubas. Luo Yiting, ang tanga mo talaga. Isipin mo, noon, ang pamilya Chu ay nagmamakaawa na makipagsosyo sa Yunduan Group.
Paano sila magkakaroon ng 5 bilyon? Hindi ako natatakot sabihin sa iyo. Ang tatay ko ay nasa kabisera sa loob ng maraming taon at nakipagkasundo na siya sa isang malaking backer. Kaya pa ang 5 bilyon, 10 beses nito, kayang-kaya ng pamilya Chu namin. Kaya ang tatay mo ay naghanap din ng tatay? Ikaw? Hindi ka karapat-dapat sa aking galit ngayon. Kapag ang pamilya ko at ang mga luo, pumirma na sa kontrata, kailangan ka naming maging saksi. Lin Feng, laro ka ba? Bakit hindi? Kahit anong gawin mo, hindi ka makakatakas. Sa aking mahigpit na hawak. Tagay. Lin Feng, bumalik ka na. At sino ito? Ipakilala kita. Ang pangalan niya ay Bai Xiaonan. Siya ay kaklase ko noong kolehiyo. Oh, ito pala ang asawa mo? Ang gwapo niya. Hindi naman. Ang gwapo niya. Bantayan mo na lang siya. Naakit din ako. Xiaonan, tigilan mo na ang biro. Magluluto ako ng hapunan. Sandali, si Xiaonan ay may magandang balita na sasabihin sa atin. Oh, talaga? Si Xiaonan ay ang tagapagmana ng pamilya Bai sa kabisera. Nang marinig ang tungkol sa pag-uusig sa amin ng pamilya Chu, napagpasyahan niyang tulungan kami ngayon. Ang angkan ng Chu ay naghahari sa buong Haishi. Nagkakagulo rin sa kabisera. Kaya, dahil makikipagtulungan tayo sa pamilya Luo, gagamitin ko ito upang bigyan sila ng magandang aral. Hindi ako masyadong marunong sa negosyo. Kayo na ang mag-usap. Panginoon, ano ang inyong utos? Siyasatin mo ang isang tao para sa akin. Isang tao na nagngangalang Bai Xiaonan. Mula sa pamilya Bai sa kabisera. Ang timing niya ay masyadong perpekto. Natatakot ako na baka may masamang intensyon siya. Lahat ng gamit ko. Aray! Sinasaktan mo ako. Tumigil ka sa pag-arte. Bakit mo ako iniimbestigahan? Nahuli. Kaya magsasabi ako ng totoo. Magsalita ka. Na-inlove ako sa iyo sa unang tingin. Kaya naman ako nag-abala ng husto para malaman kung ano ang gusto mo. Mula sa pamilyang Bai sa kabisera, talagang katangi-tangi. Anong pamilyang Bai? Anong kabisera? Ako lang ay isang babaeng nagmamahal sa iyo. Huwag kang masyadong masama. Alam ko na gusto mo rin ako. Hindi ko gusto ang mga babaeng mapanganib. Hindi mo? Eh bakit ka pumasok ng palihim sa kwarto ko? Bakit mo ako sinilip sa shower? Kung si Luo Xinyan ay malaman, magkakaroon ng gulo. Kung malaman ito ni Luo Xinyan, malaman, nasa gulo tayo. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, kung mangahas kang saktan si Xinyan, lilipulin ko ang pamilya Bai. Lilipulin ang pamilya Bai? Tiyak na hindi ka ordinaryong tao. Sinusubukan mong kumuha ng impormasyon sa akin? Lin Feng, ano ba talaga ikaw? Hindi mo ba sasabihin sa akin? Maniwala ka, papatayin kita ngayon din. Lin Feng, kung gagalawin mo ako, aalisin ko ang towel ko at sisigaw ng gahasa. Habang ganito tayo, kung makita tayo ni Luo Xinyan, ano sa palagay mo ang mali niyang iisipin? Bibigyan kita ng 1 oras para umalis sa bahay ko. Kung hindi, magdedeklara ako ng digmaan sa pamilya Bai. Li Feng, huwag kang magalit. Aalis na ako ngayon. Huling babala. Lin Feng. Hong Mei, Twin Buds. Maaaring siya ang emperador ng ilalim ng lupa? Lin Feng, alam mo na masama ang intensyon ni Churan. Bakit tinanggap mo pa rin ang imbitasyon niya? Huwag mag-alala. Ako na ang bahala sa lahat ng nagdudulot ng banta sa iyo, sabay-sabay. Lin Feng, lalo akong nahihirapan intindihin ka. Anong klaseng tao ka ba? Ako ang asawa mo.
Lahat? Sigurado akong alam ninyong lahat na ang pamilyang Chu ay namumuhunan ng 5 bilyong dolyar upang makipagtulungan sa pamilyang Luo sa isang proyektong mall. Ang hindi pinangahasan ng Yunduan Group, iyon ang pinangahasan ng pamilyang Chu. At higit pa rito, lahat ng naririto, lahat ng boss ng Haishi Chamber of Commerce ay makakakuha ng bahagi mula sa proyektong ito. Ang pamilyang Chu ay mapagbigay. Sila talaga ang karangalan ng ating Haishi Chamber. Ang Yunduan Group na iyon, isang kumpanyang tagalabas na nangangahas na magmataas sa ating lungsod. Hindi namin ito papayagan. Salamat sa pagdating at pagsuporta. Ngunit may isang tao rito na baka hindi masyado humanga sa pamilyang Chu. Sino? Sino ang nangangahas na sumalungat kay Ji Chu? Ang pagsalungat sa pamilyang Chu ay pagsalungat sa ating lahat. Ito ang isang ito, ang reyna ng yelong pinunong ehekutibo ng Haishi, si Luo Xinyan, at ang kanyang walang kwentang asawa. Presidente Luo, mas mabuting umayon ka sa sitwasyon. Habang si Ji Chu ay interesado pa sa iyo, bilisan mong hiwalayan ang walang kwenta mong asawa. Eksakto. Hindi ba 10,000 beses na mas mahusay si Ji Chu kaysa sa talunan na iyon? Mga basura, wala ni isa sa inyo ang may utak. Ano ang sinabi mo? Ano? Gusto mong lumaban? Perpekto, naghahanap na ako ng dahilan para turuan ka ng leksyon. Ano ang ingay na yan? Hindi ba ninyo alam kung anong araw ngayon? Hindi mo ba alam kung ano ang okasyon ngayon? Sino siya? Siya ang pinuno ng pamilya Chu, galing din sa Haishi Chamber of Commerce. Presidente Chu Zihao. Siya. Lin Feng, huwag mo siyang maliitin. Itong Presidente Chu sa pamamagitan lang ng pagtapak ng kanyang paa, kayang yanugin ang buong Haishi na mayayanig. Isang malaking tao. Komereho. Tatay? Ngayon ay isang magandang araw para sa isang malaking kooperasyon sa ating lungsod. Huwag kayong tumayo lang diyan. Xinyan, matagal na tayong hindi nagkita. Kumusta, Tio Chu? Abala ako sa kabisera nitong mga nakaraang taon. Narinig ko na ikaw at si Churan ay nagkaroon ng maliit na hindi pagkakasundo. Ang pamilya Chu ay tinatawag na pananakot at pangingikil isang maliit na hindi pagkakasundo. Hindi mo ba narinig ang aking ama? Ang tapang mong sumabad? Okay lang. Tandaan mo, para sa mga taong hindi kasing level mo, huwag mo nang pakialaman sila. Ang hindi pagpansin sa kanila, ang pinakamalaking insulto. Ang nangyari dati ay kasalanan ni Churan. Dinala ko siya rito para humingi ng tawad sa iyo. Mabilis, humingi ka ng tawad kay Xinyan. Xinyan? Mali ako kanina. Patawarin mo ako. Xinyan, hindi mo ba ako binibigyan ng mukha? Anong mukha meron ang pamilya Chu mo? Anong hiya ang meron ang pamilya Chu? Lin Feng, huwag nating galitin ang pamilya Chu. Kung hindi, maiipit tayo. Malambot? Ang lambot. Dahil naayos na natin ang mga bagay, saka pamangkin Xinyan, kasama ang anak kong si Churan. Dapat kayong dalawa mag-usap pa. Kayo naman ay magkaibigan noong bata pa. Tara, Xinyan. Sinabi na ng tatay ko. May hiya ba ang pamilya Chu? Hindi, ikaw. Hindi, Lin Feng. Lakas ng loob mo akong saktan sa harap ng tatay ko? Ano naman kung sinaktan kita? Sisipain pa kita. Tay, ipapatay mo siya. Sinasaktan niya ang karangalan ng pamilya Chu. Walang kwentang bata, tumahimik ka. Binata, huwag kang masyadong mayabang. Kung hindi mayabang, paano mo ako matatawag na binata? Una, dalhin si Churan sa ospital. Gusto kong makita kung ano ang nagbibigay sa kanya ng karapatan na maging sobrang yabang. Tigil. Sinabi ko bang pwede kang umalis? Tumigil ka dyan. Sinabi ko bang pwede kang umalis? Lin Feng, baliw ka ba? Si Chu Zihao yan. Huwag kang mag-alala, kontrolado ko ito. Bata, ang tapang mo ah. Alam mo ba kung ano ang mangyayari kapag ininsulto mo ang pamilya Chu? Oo, alam ko. Kaya ang pamilya Chu nyo, kapag sinaktan mo ang bata, lalapit ang matanda para maghiganti. Uy, sabihin mo nga sa akin, kung saktan kita, ikaw na mapagkunwari, huhukayin mo ba ang tatay mo sa libingan para turuan ako ng leksyon? Ikaw. Lin Feng, gusto mong sirain ang relasyon natin sa mga Chu? Ang dalawa niyong pamilya ay mga clown lang na hindi ko hahabulin. Patriarch Chu, nakita mo mismo. Si Lin Feng,
Para kay Luo Xinyan laban, para mabawi ang posisyon bilang CEO. Wala talaga itong kinalaman sa amin. Magandang araw ito para sa ating kooperasyon. Ayokong magdulot ng gulo para sa pamilya Luo mo. Salamat, Patriarch Chu. Pero si Lin Feng ay tao pa rin ng Luo Corporation. Kung hindi maayos ang isyong ito, dito na matatapos ang ating kooperasyon. Lin Feng, wala kang kwentang basura. Ngayon, lumuhod ka kay Master Chu at humingi ng tawad. Lin Feng, walang kwenta kang basura. Bakit hindi ka lumuhod at humingi ng tawad kay Mr. Chu? Bobo ka. Mas mabilis pa ang tuhod mo kaysa sa isip mo. Lin Feng, nasa sulok ka na. Walang takas. Humingi ka ng tawad sa pamilya Chu ngayon, hiwalayan si Xinyan, at umalis ka sa pamilya Luo. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Huwag kang walang utang na loob. Kita mo? Ang mga taong kasing uri niya ay hindi natin kailangang kumilos. Tatay, natuto na ako. Lin Feng, pinahirapan mo ako ng sobra ngayon lumuhod ka at yumuko para humingi ng tawad sa akin. Nagdesisyon ka na ba? Oo, nagdesisyon na ako. Ang isang binata ay dapat malaman kung kailan yuyuko. Pumeteho. Baliw ka, Lin Feng! Noong sinabi kong nagdesisyon na ako, ang ibig kong sabihin, nakakaboring ang manalo ng maliliit na isda, ang manalo ng isang mayabang na matandang aso na tulad mo, iyan ang tinatawag kong kawili-wili. Ngayon, kung wala ang utos ko, walang aalis sa handaan na ito. Ako, si Chu Zihao, ay hindi pa nagalit sa loob ng maraming taon. Ngayon, sa harap ng Haishi, lahat ng amo, hayaan ko kayong makita ang mangyayari kapag inaway ninyo ang pamilya Chu. Lusog. Umalis! Umalis! Mga pabigat ba kayo? Sino ang may tapang na humipo sa aking Panginoon? Huli na ako, Panginoon. Patawarin mo ako. Isang grupo ng mga walang kwenta. Wala yon. Sino ka? Lakas loob mong guluhin ang handaan ng pamilya Chu? Tatay! Nakita ko na itong babaeng naka-leather pants. Galing siya sa mundo ng kriminal. Eh di simple. Binibini, Tagalinggang ka? Chingang? Black Snake? Xuan Huang? Taga Dragon Fang ako. Narinig na ba iyon? Dragon Fang? Hindi ko narinig iyon sa Haishi o sa kabisera ng probinsya. Galing kaya yon sa kabisera? Kayo pamilya Chu ay grupo lang ng mga walang kwenta. Wala akong pakialam kung narinig ninyo iyon. Anong ibig mong sabihin? Dahil ngayon, ang araw ng pagbagsak ng pamilya Chu. Dahil ngayon, ay ang araw ng pagbagsak ng pamilya Chu. Master, paano natin haharapin ang mga taong ito? Huwag magmadali, mayroon pang magandang palabas na darating. Una, lahat ng ari-arian ng pamilya Chu, i-freeze ang lahat. Oo, Master. Naguulat, Master. Ang mga ari-arian ng pamilya Chu ay lahat na freeze. Ang aking mga ari-arian. Lin Feng, sino ka ba talaga? Hindi ka karapat-dapat malaman ang aking pagkakakilanlan. Sabihin mo sa tao sa likod mo na lumabas. Dahil gustong-gusto akong makita ni Lin Feng, wala akong choice kundi magpakita. Bai Xiaonan? Paano naging ikaw? Lin Feng, kahit hindi ko alam kung sino ka, ngunit ang mang-insulto sa pamilya Bai ng imperial na kabisera ay hindi ka maililigtas kahit ng mga Diyos. Ang pamilya Bai ng imperial na kabisera? Paano ka naging miyembro ng pamilya Bai? Si Lin Feng ay gustong i-freeze ang mga ari-arian ng pamilya Chu. Unahin mong tanungin ako, Bai Xiaonan, kung papayag ako. Ang mga pamilya ng imperial na kabisera na aking winasak ay umaabot ng hindi bababa sa 10. Ano ang inyong pamilya Bai kung ikukumpara sa iyan? Sige, tingnan natin. Mag-invest ng 10 bilyong dolyar sa pamilya Chu at i-unfreeze sila. Oo.
Tatay, malapit nang umangat ang pamilya natin. Lin Feng, basta may suporta sa atin ang Bai, hindi mo kami matatalo. Ginoong Lin, dahil gusto mo, patay ang pamilya Chu. Hindi sila makakaligtas ngayong gabi. Presidente Hong Luo, huwag mo kaming itulak ng sobra. Hong Luo, Leng Mei, kayo nga talaga. Kilala mo kami, Binibining Bai? Sa tingin mo ba talaga na ang pamilya Bai ko ay magkakaroon ng interes sa isang pamilyang tulad ng Chu na walang kabuluhan? Ho, pumunta ako sa Haishi para lang ilabas ang Yunduan Group ninyo at ang taong nasa likod mo. Yunduan Group, ang taong nasa likod nito, gaano kalaking gulo ang naipasok natin? Tayo'y talagang nagpagulo ng pugad ng putakti. Ate, bakit ka pa magsasayang ng salita sa kanya? Hayaan mo akong hiwain ang lalamunan niya. Ang mahalaga ay matapos ang gawain ng master. Oh. Magdagdag ng 30 bilyon. I-block ang mga ari-arian ng pamilya Chu. Hong Luo, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Naimbestigahan ko na ang kabuuang ari-arian ng Yunduan Group. Tiyak na hindi lalampas sa 100 bilyon. Kaya, direkta akong magdadagdag ng presyong hindi mo kayang pantayan. Bahala ka. Ang iyong master, ang Underworld Emperor, noon ay sinira ang pamana ng pamilya Bai ko. Ngayon, papanoorin ko siya ng sarili niyang mga mata, ang pagkawasak ng Yunduan Group. Bakit mo ako tinitingnan? Mukhang itinuturing ako ng pamilyang Bai bilang emperador ng ilalim. Ano ang kinalaman nito sa akin? Tingnan ko kung gaano ka katagal magpapanggap. Dagdagan mo ng 100 bilyon diretsyo. Dudurugin ko ang Yunduan Group. Ate, ang ating Yunduan Group, 10 taon pa lang ang itinatag. Hindi makakalaban ang pamilyang Bai na may 100 taon na pamana. Wala akong pakialam. Basta mag-utos ang master, kahit mawala ang Yunduan Group, ano naman? Lahat ng ari-arian ng Yunduan Group, ilagay lahat. Para itong labanan ng mga Diyos. Teka lang, Mr. Lin, pase? Ang Yunduan Group ay kaya lang ito ang kaya. kayo dalawa mga ate, marami na kayong nagawa para sa akin, labis akong nagpapasalamat. Iwan nyo na sa akin ang iba. Lin Feng, nagdesisyon ka ng magpakita sa wakas. Ang sama ng loob noon, ngayon ko na singilin lahat. Hindi mahalaga. Gusto ko lang bigyan ang mga tauhan ko ng baon. Kahit ikaw ang emperador ng ilalim. Maglakas loob ka bang tawagin ang 100 bilyon na baon? Kahit na ikaw ang emperador ng ilalim ng mundo, maglalakas loob ka bang tawagin 100 bilyon na baon? Si Lin Feng ba ang emperador ng ilalim ng mundo? Ang emperador ng ilalim ng mundo. Talaga pala akong nagsalita ng masama sa pangalawang pinakamahusay na mamamatay tao sa mundo ng maraming beses. Lin Feng! Bayaw! Napakalawak ng iyong kalooban. Patawarin mo ako. Panginoong Emperador ng Ilalim, maawa ka. Maawa ka. Maawa ka. Lin Feng, ikaw ba ang pumapatay ng hindi kumukurap? Ang emperador ng ilalim ng mundo? Mahal, huwag kang makinig sa kanilang mga kalokohan. Paano ako magiging emperador ng ilalim ng mundo? Hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Takot ka pa ring aminin? Ikaw ay isang duwag na pagong na duwag. Noong sinira mo ang talaang kanan ng aming pamilya Bai, nasaan na ang kayabangan mo ngayon? Masyado kang madaldal. Luo Xinyan, naniniwala ka pa ba sa kanya? Siya ay isang taong daya at kasamaan, ang emperador ng ilalim ng mundo. Lin Feng, sabihin mo sa akin ang totoo. Hindi ka ba tumigil sa pagsisinungaling sa akin? Mahal, pagkatapos kong tapusin ang kasalukuyang bagay na ito, sasabihin ko sa iyo ang lahat ng mga lihim, bawat isa. Lin Feng, naniniwala ako sa iyo. Bobo kang nagmamahal. Ayaw ko na talagang makipag-usap sa iyo, pero sobra mo akong ininit. May 100 bilyong dolyar dito. Ngayon, sasakupin ko ang lahat ng pag-aari ng pamilya Bai mga asset. Nakuha mo? Nakuha ko. Impormasyon tungkol sa Underworld Emperor, nasa leksik ko na. Itong 100 bilyon ay ang huli mong asset. Dagdagan mo ng isa pang 100 bilyon sa pondo. Tingnan natin kung kayanin niya. Ang mga bata ngayon, kahanga-hanga.
Underworld Emperor. Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung ano ang mangyayari kapag ginulo mo ang pamilya Bai. Mahal, lahat ng pera ko ay nasa iyo. Bigyan mo ako ng baon. Kailan ako kumuha ng pera mo? Ito na. Hindi ba ito ang regalo na ibinigay mo sa akin para sa anibersaryo natin? Oo, iyan din ang susi sa mga asset ko. Parang paglalaro lang ng pera. Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung sino ang tunay na tycoon. Buksan mo. Ang laki ng kahon. Magkano ang kaya nitong hawakang pera? Kahit ginto pa, hindi sapat. Sapat na ba iyon? Black Crystal Supreme Card. Ito ay inisyu ng International Bank, Supreme Card. Bawat card, dapat may depositong hindi bababa sa 100 billion. Sapat na ba ito? Sapat na iyan, Master. Teka. Dahil may panganib na malantad ang pagkakakilanlan, kaya't alagaan na lang ang pamilya Bai at tapusin sila. Opo. Bai Xiaonan, ano ang ginawa mo? Ang mga ari-arian ng aming pamilya Bai sa buong mundo ay na-freeze ng International Joint Task Force. Ano, Lolo? Sinunod ko ang iyong mga utos upang harapin ang Underworld Emperor. Tigilan mo na ang katarantaduhan. Wala akong pakialam kung anong paraan ang gamitin mo. Solusyonan mo ito ng mabilis. Lolo, hindi ka ang Underworld Emperor. Sino ka ba talaga? Hindi ka karapat-dapat na malaman ang aking pagkakakilanlan. Bai Xiaonan, ano ang ginagawa mo? Sabihin mo sa akin kung sino ka at agad na i-unfreeze ang pamilya Bai. O papatayin ko siya. Bai Xiaonan. Mag-isip kang mabuti. Sino ang makakapagpakilos sa International Joint Task Force? At sirain ang iyong pamilya Bai sa isang salita lamang? Sino pa kaya? Ikaw ba ang malaking tao na iyon? Hindi, imposible. Ang malaking tao na iyon ay hindi na nasangkot sa mga alitan sa loob ng maraming taon. Dragon Fang Mercenaries, nagbibigay galang sa Panginoon. Nagbibigay galang sa Panginoon. Nagbibigay galang sa Panginoon. Nagbibigay galang sa Panginoon. Ang hari ng ilalim ay gumawa ng maraming kasamaan. Pinatay ko siya gamit ang aking sariling mga kamay. Bai Xiaonan ng pamilya Bai sa kabisera, nagbibigay galang sa Panginoon ng Dragon Fang. Ako ay bulag at hindi nakakita ng iyong kadakilaan. Patawarin mo ako, Panginoon. Maliban sa pamilya Chu, lahat ng iba, umalis na. Lin Feng? Hindi. Panginoon. Panginoon ng Dragon Fang? Nakikiusap ako na maging mahabagin ka. Pakawalan mo kami. Hindi ko nakilala ang iyong kamahalan. Maging maluwag ka sana. Pakawalan mo ako. Pakiusap, pakawalan mo ako. Lin Feng, pwede mo ba akong tulungan? Tigilan mo na yan. Mahal, katatapos ko lang mangolekta ng ebidensya ng krimen ng pamilya Chu, nakulong ko na silang lahat. Hindi mo ba ako pwedeng pahingahin sandali? Hindi. Sa dami ng pera mo, gusto ko pa ring maging CEO. Magbubukas ako ng 10 kumpanya para sa'yo. At ikaw, gusto kitang maging bodyguard ko. Ako, ang Dragon Fang Lord, maging bodyguard mo? Magkano ang ibabayad mo sa akin? Dadagdagan ko ng 500 kaysa dati. 3,500 kada buwan. Ha? Yan lang? Anong ha? Sasama ka ba o hindi? Sabihin mong oo. Siyempre, kailangan kong tuparin ang kahilingan ng asawa ko. Pero bago maghapunan, may isa pa akong hindi nagagawa. Ano yun? Siyempre, gumawa ng munting Lin Feng para magmana ng posisyon mong CEO. Ikaw, manyak ka.